Clara, paumanhin, pero tapos na ang iyong kapalaran, sabing aking asawa habang nagpapaningas ngang sigarilyo. Ramon, paano mo magagawa iyon? Paano mo ako maabandona? 3 taon na akong naktiis. Nobyembre na ngayon, nasa gubat tayo. Gusto mo bang mamatay? Simpleng sinabi, napagod ka na sa akin. Kung mamamatay ka dito o mabubuhay, ikaw ang magpapasya. Inabandona ng asawa ang kanyang asawa at umalis. Nagelo ang kanyang tinik sa aking puso nang higit pa sa malamig na hangin ng Nobyembre, dahan-dahang lumayo ang itim na sasakyan. Sa sandaling iyon, sumabog ako sa tawang matagal na naming pinigilan. Ang lalaking minahal kong 7 taon ay ni hindi man niya hinihinalang hinihintay ko ang sandaling ito sa loob ng 6 na buwan. Dahan-dahan akong bumangon mula sa wheelchair, matibay na nakatayo sa makabilang paa. Ang aking kapalaran ay nagsisimula pa lamang. Bago simulan ang ating kwento, mga mahal na tagapakinig, isulat sa mga komento kung saan kayo nakikini. Masaya akong babatiin ang bawat isa sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel at iaktibo ang mga notification. Si Clara Reyes ay 35 taong gulang. Siya ay isang guro ng yoga, malusog, masigla. Tuwing umaga alas 6, bumabangon siya para mag-jogging. Mayroon siyang sariling yoga studio na may mahigit 10 estudyante. Ang kanyang asawa, si Ramon Santos, ay 39 na taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang sales director sa isang malaking korporasyon. Matangkad, maganda ang hitsura. 5 taon na silang kasal. Wala silang anak. Nais ni Clara, ngunit lagi itong ipinakpaliban ni Ramon. Maliit pa ang ating apartment, kailangan ko munang maktayong karera, mag-ipon ngang pera, maraming dahilan na nasaktan si Clara, ngunit nahintay, nagtitiwala siya sa kanyang asawa. Nakatira sina Clara at Ramon sa isang maliit na apartment, sa isang mamahaling lugar sa Maynila, sa Bonifacio Global City. Maliit ang apartment, ngunit okay lang kay Clara. Ang mahalaga ay kasama si Ramon. Si Ramon ay isang mabuting asawa o ganun ang tila niya. Umuwi tuwing gabi. Sa mga katapusan ng linggo, nanonood sila ng pelikula ng magkasama. Sa mga anibersaryo, nagbibigay siyang bulaklak. Ngunit 6 na buwan na ang nakalipas, lahat ay nagbago. Nagsimulang umuwi si Ramon ng huli. Kainan ng kumpanya, kailangan kong pumunta sa pulong, negosasyon sa mga kliyente. Hindi nag-alangan si Clara, nagtitiwala siya sa kanya. 3 taon na ang nakalipas, sa gabi ng 15 ng Oktubre, natapos ni Clara ang kanyang klase ng yoga at sumakay sa sasakyan, isang maliit na puting Honda Jazz. Pinagana ang makina at tumingin sa relo. Alas 7:10, kailangan niyang umuwi para magluto ng hapunan. Hinawakan ni Clara ang manibela at umalis. May trapiko sa mga kalsada, oras ng rush. Lahat ay umuwi mula sa trabaho. Huminto siya sa pulang semafore. Binuksan ang radyo. Tumuktok ang musika. Tumingin sa katabi na linya. Doon ay nakatigil ang isang itim na luxury na sedan. Sa manibela ay may lalaki. Oh, dumilat ang mga mata ni Clara. Si Ramon, ang kanyang asawa. Ramon, gusto ni Clara na kumaway sa kanya, ngunit sa upuan ng pasahero ay may babaeng nakaupo. Bata, may mahabang buhok, napakaganda. Huminto ang pahinga ni Clara. Malambot na hawak ni Ramon ang kamay ng babae. Ngumiti ang babae at ngumiti rin si Ramon bilang tugon. Hindi pa nakita ni Clara ang gayong pagpapahayag sa kanyang mukha. Hindi siya kailanman naging ganoon kasaya. Yumuko ang babae patungo kay Ramon at hinalikan siya sa labi. Sumagot si Ramon sa halik na parang walang nangyayari. Napalamig si Clara. Naging malabo ang isipan. Ano ang nangyayari? Sumigasig ang puso. Nandinig ang mga kamay. Naging mahirap ang pahinga. Sa likuran niya ay tumunog ang horn. Beep beep. Naging berda na ang semafore. Hindi makabawi si Clara. Muli ay tumunog mula sa likuran. Beep beep. Sa pagkaatubili, pinindot ni Clara ang accelerator at sumusulong ang sasakyan. Sa harap niya ay may isa pang sasakyan, masyadong malapit. Tinumbok ni Clara ang preno, ngunit huli na. Bam!
Ang harapang bumper ay bumunga sa likuran ng sasakyang nasa harap niya. Bumukas ang airbag. Ang puting tela ay tumama sa mukha ni Clara. Masakit. Huminto ang pahinga. Lumabo ang kamalayan. Umalingaw-ngaw ang mga tainga. Ayos ka ba? Sigaw ngang isang tao. Tumawag ng ambulansya. May aksidente. Ipinukpok ni Clara ang mga mata. Nawawala ang kamalayan. Sa malayo ay narinig ang sirena ng ambulansya. Palapit ng palapit. Ang kumikinang na pula at asul na ilaw ang ambulansya at ang pulis. Inilabas nila si Clara mula sa sasakyan at inilagay sa stretcher. Nakita niya ang langit. Isang abo-abong langit at mga ulap. Malay siya. Tanong ng paramediko. Oh, sagot ni Clara sa mahinang boses. Igalaw ang makapaa. Sige. Sinubukan ni Clara na igalaw ang mapaa, ngunit hindi gumagala. Sinubukan muli, patuloy na hindi sumusunod ang mapaa. Ang mapaa ay hindi gumagalaw. Saan ka nasaktan? Hindi ko alam. Ang mapaa. Naging seryoso ang mukhang paramediko. Kailangan nating makmadali. Umalis ang ambulansya. Tumutunog ang sirena. Tinitignan ni Clara ang kisame ng sasakyan. Isang maputi at maliwanag na ilaw. Nahulog ang maluha sa kanyang pisngi. Ramon, bakit? Nagsimulang mawala muli ang kamalayan. Sa emergency room ng ospital, nagtatakbo ang mga doktor, pinaghihinala ang pinsala sa gulugod, tingnan ang sensitivity ng mga lower extremities, agad na CT scan, nakahiga si Clara sa malamig na higaan. Hinahawakan ng doktor ang kanyang mapaa at nagtatanong, nararamdaman mo? Hindi. At dito, hindi. Naging madilim ang mukha ng doktor, handa na ang mga resulta na x-ray. Sabi ngang isang nurse, dala ang mga larawan. Matagal na tiningnan ng doktor ang maito, pagkatapos ay bumulong. Pinsala sa ikatlo at ikaapat na vertebra. Kailangan ng operasyon. Una, kailangan ng karagdagang pagsusuri. Narinig ni Clara ang kanilang pag-usap na parang sa ulap, nagpapalitan ang kamalayan. Binigyan siya ni iniksyon, pampakalma ni sakit, nagtagumpay ang antok. Isang malalim na pagtulog. Nagkaroon ng bangungot. Nagahalikan sina Ramon at ang babaeng iyon, tumatawa ang babae at tumatawa rin si Ramon at nag-isa si Clara. Nag-isa sa isang wheelchair. Isang linggo ang lumipas, nagmulat si Clara ng mamata sa isang silid ng ospital, puting kisame, neon na mga ilaw. Clara, narinig niya ang boses ni Ramon. Nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng higaan. Payat ang mukha, hindi naahit. Pula ang mga mata, nagising ka na. Ayos lang ang lahat. Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Mainit ito. Tiningnan siya ni Clara. Sa kanyang mukha ay may pag-aalala. Ngunit naalala ni Clara, naalala ang halik kay Ramon sa stoplight. Lumikpit ang puso sa sakit, ang mapaa, bulong niya. Hindi gumagalaw ang mapaa, naging madilim ang mukha ni Ramon. Sinabing doktor, nag-aatubili siya na may pinsala sa gulugod. Ang ibabang bahaging atawan, ano? Nanginig ang boses ni Clara, maaring mangyari ang paralisis. Kumislap ang luha sa mga mata ni Ramon. Patawarin mo ako, magiging nga paa kita sa buong buhay. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isang kirot sa katawan ni Clara. Masyadong maayos ang boses ni Ramon, walang damdamin, parang naensayo niya ang pangungusap na iyon. Tiningnan niya si Ramon. Patuloy na nakatingin sa kanya si Ramon nang may pag-aalala. Isang perpektong pagganap. Pumasok sa silid ang doktor. Isang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang. Binibining Reyes, ipapaliwanag ko ang iyong kondisyon. Ang doktor, habang tinitingnan ang medical chart, ay nagsabi, mayroon kang bali sa ikatlo at ikaapat na vertebra na sangkot ang manerbiyos. At ano ang ibig sabihin nun? Tanong ni Clara. Ang diagnosis ay paraplegia ng mga lower extremities. Ang gibosising doktor ay kalmado. Ngunit para kay Clara, ito ay parang death sentence. Hindi na ako makakapaglakad. Kung susundin ang rehabilitasyon, maaring magkaroon ng pagbabago. Ngunit, sabing doktor,
Hindi ito magiging madali. Kailangan mong handa sa ito. Nakatitik si Clara sa kisame. Bumabaksak ang maluha sa kanyang pisngi. Hindi niya mapigilan ang maito. Bakit? Bakit nangyari ito sa akin? Mahigpit na hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Alagang-alaga kita sa buong buhay. Tiningnan ni Clara si Ramon. Ngumiti siya sa kanya ng may malambot na ngiti. Ngunit alam ni Clara, may nakatagong bagay sa likuran ng ngiting iyon. Lumipas ang 6 na buwan, umuwi si Clara sa isang wheelchair. Itinulak ni Ramon ang wheelchair. Mag-ingat, may hakbang dito. Pareho ang bahayang dati. Ngunit ganap na nagbago si Clara. Naging isang taong hindi makapaglakad. Sa sala ay may espesyal na higaan. Sa banyo ay naka-install ang mga hawakan. Inihanda ni Ramon ang lahat. Kung may hindi gusto, sabihin mo sa akin. Salamat, sagot ni Clara sa mahinang boses. Tuwing umaga, inihilamos ni Hamong si Clara, inangat mula sa higaan at inilalagay sa wheelchair, dinala sa banyo, hinubaran, pinaupong sa espesyal na upuan para sa shower, binubuksan ang mainit na tubig, pinupunasan ang katawan ng tuwalya, ang likod, makabraso, makapa. Kung masakit, sabihin mo sa akin, ayos lang ang lahat. Nakaupo si Clara, nakatingin sa kisame, simpleng iniatang ang kanyang katawan sa kanya, nakakapahiya, ngunit wala siyang magagawa. Mag-isa, hindi siya makakakilos. Pinapakain ni Ramon si Clara. Tuwing umaga gumagawang lugaw, inilalayo ang kutsara sa kanyang bibig. Kumain ng dahan-dahan. Lulunukin ni Clara. Walang lasa ang pagkain. O mas tamang sabihin, hindi siya makaramdaman ng anumang lasa. Si Ramon ay isang perpektong asawa. Sa umaga hinahilamos niya siya, pinakakain, sa araw dinala sa rehabilitasyon, sa gabi muli siyang hinahilamos at pinapatulog. Sa mga katapusan ng linggo, naglalakad sila sa parke, itinulak niya ang kanyang wheelchair. Maganda ang araw, hindi ba? Sa paligid nila ay naglalakad ang matao. Ang mga bata ay malaya na tumatakbo. Tinitignan sila ni Clara at umiyak. Makalakad din sana ako ng ganon. Pinalo ni Ramon ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala. Kung magsusumikap ka sa mga ehersisyo, maayos ang lahat talaga. Sinabing doktor, ngunit alam ni Clara, alam niyang kasinungalingan iyon. Malinaw na sinabing doktor, hindi ito magiging madali. Walang pag-asa. Lumipas ang 1 taon. Tuwing araw, nagre-rehabilitas si Clara, pumupunta sa rehabilitation center, ginagalaw ng physical therapist ang kanyang mga paa. Subukan mong eye contact ang mga kalamnan. Hindi ko magawa. Subukan pang muli. Sinusubukan ni Clara. Sa lahat ng kanyang lakas, sinusubukang i-contract ang paa, ngunit hindi gumagalaw. Walang sensitivity, parang mapaang ibang tao. Hinihintay siya ni Ramon sa labas ng silid tuwing oras. Nakatingin sa telepono. Minsan sumasagot sa mga tawag. Lumalabas sa koridor para makipag-usap. Nakikita siya ni Clara sa pamamagitan NG salamin. Ngumingiti si Ramon. Kanino siya nakikipag-usap sa telepono at nakakatawa ng ganon kasaya? Kanino siya nakikipag-usap? Alam ni Clara. Alam niyang dapat ay siya iyon. Ang babaeng iyon ang nakita niya sa stoplight. Ngunit hindi siya makapagtanong. Ang Clara ngayon ay hindi mabubuhay nang wala si Ramon. Lumipas ang 1 taon at kalahati. Unti-unting nagbago ang saloobin ni Ramon. Nagsimulang gumising ng huli sa umaga. Pasensya, nagtagal ako sa trabaho kahapon. Pagod ako. Nagmamadali siyang hilamos si Clara. Minsan nilalaktawan ng mga pagkain. Pasensya, wala akong oras para maghanda nga almusal. May urgent na trabaho. Nag-iisa si Clara sa sala. Binubuksan ang telebisyon at tinitignan ng hindi talaga nakikita. Gusto niyang kumain, guni nagtitiis. Hindi siya makapahanda ng pagkain mag-isa. Nang gabi ay bumalik si Ramon. Amoy alak. Clara, kumain ka ba? Hindi ako kumain. Pasensya.
Ganap akong nalimot. Nahanda si Ramon ng instant noodles, luto ng mabilis at itinapon sa isang plato. Eto, kumain. Kinuha ni Clara ang tinidor, ngunit nanginig ang makamay niya. Wala siyang lakas. Ramon, papalain mo ba ako? Pagod na ako. Kaya mo mag-isa. Humiga si Ramon sa sofa, tiningnan ang telepono at ngumiti. Kumain ng noodles si Clara nang nanginginig ang kamay. Bumagsak ang saba, nanumanan ang damit niya. Kumain ng may ingat. Kailangan pa akong maglaba. Kay gulo, sabi ni Ramon ng may iritadong boses. Hindi sumagot si Clara. Lumipas ang 2 taon. Halos tuwing araw na umuwi ng huli si Ramon, 11:00, hating gabi, amoy alak at pabangong pangbabay. Alam ni Clara, alam niyang nangangaliwa si Ramon, ngunit wala siyang masabi. Kung alis si Ramon, hindi mabubuhay si Clara, hindi siya makakakain, makakapaligo o makapupunta sa banyo mag-isa. Si Ramon ang lahat para sa kanya. Nagtitiis si Clara, nagtiis sa lahat, sa kanyang kawalangindir, sa kanyang iritasyon, sa kanyang mga panlilinlang. Lahat, kaunti pa ang pagtitiis. 2.5 taon ang lumipas, isang araw, nakahiga si Clara sa isang higaan sa ospital. Routine check-up ito, nakikipag-usap si Ramon sa telepono sa koridor. Tinitignan ni Clara ang kisame at bigla siyang nakaramdam ng kati sa kaliwang hinlalaki. Nagdilat ang mamata ni Clara. Muli niyang naramdaman ito. Nangangati ang dulo ng daliri. Bumabalik ang sensitivity. Ano ito? Sinusubukan ni Clara na eye contract ang daliri. Gumalaw ito ng kakaunti, ngunit gumalaw ito. Sumigasig ang puso. Gumagalaw ito. Gumagalaw ang daliri. Nasabik si Clara, ngunit itinago niya ito. Maaring pumasok si Ramon. Pumasok ang isang nurse, Binibining Reyes. Handa na ang mga resulta ng pagsusuri. O, ang kondisyon ng iyong gulugod ay bahagyang bumuti. Nagbabago ang nerbiyos, ngumiti ang nurse. Kung patuloy kang magsusumikap sa rehabilitasyon, maaari kang makabalik sa paglalakad. Lumakas ang luha sa mga mata ni Clara, luhang kagalakan. Maaari akong humaling, makakapaglakad muli ako. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa koridor, narinig ang boses ni Ramon. Nandito ako ngayon sa ospital. Nakikipag-usap siya sa telepono sa isang tao, ginagawa ni Clara ang pagsusuri. Darating na ako agad. Ang boses ay malambing, hindi katulad ng kapag nakikipag-usap sa kanya kay Clara, namimiss kita. Ikaw rin ay namimiss ko. Pinigil ni Clara ang pahinga. Makita tayo ngayong gabi. Pagkatulog ni Clara, pupunta na ako sa inyo. Mahal kita, sabi ni Ramon. Naparamdam siya paralysis si Clara. Mahal kita. Sinabi ni Ramon sa ibang babae na mahal siya nito. Nadyudyugang kamao ni Clara, sumandalang makuko siyang palad. Masakit, ngunit nagtiis siya. Pumasok si Ramon sa silid, tapos na ang pagsusuri. Ano ang sinabi ng doktor? Sinabi niya na hindi masyadong maganda ang kalagayan, nagsinungaling si Clara. Nag-alap ang mukha ni Ramon sa isang sandali, ngunit nakita ito ni Clara. Nakita ang ginhawa, ang lalaking ito. Ayaw niyang gumaling ako. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Clara ang lahat. Gusto ni Ramon na manatili siyang paralyzed sa buong buhay, na hindi siya mabuhay nang wala siya para makapagtaksil siya, ngunit pinapanatili siyang nakatali sa kanya. Napakasama mo, nagmatigas ang ngipin ni Clara, ngunit ipinakita sa mukha ang kalungkutan. Hindi na ako makakapaglakad kailanman. Huwag kang mag-alala, aalagang-alaga kita sa buong buhay. Kinuha ni Ramon ang kanyang kamay, isang malamig na kamay. Sa pakiramdam ng haplong iyon, nagpasya si Clara. Hindi siya dapat malaman na bumubuti na ako, na gumagalaw ang daliri, na bumabalik ang sensitivity, na matutulungan akong rehabilitasyon na makalakat muli. Nagpasya siyang itago ang lahat. Gusto mong gamitin ako? Sige, gagamitin kita rin. Tiningnan ni Clara si Ramon at bahagyang ngumiti. Hindi naunawaan ni Ramon,
Hindi naunawaan ang kahulugan ngiting iyon. Gabing iyon, nang makauwi, humiga si Clara sa higaan, inayos siya ni Ramon at pumunta sa sala. Tinitignan ang telepono. Si Clara, nagpapanggap na natutulog, nagbantay ng tainga. Nag-usap ng mahina si Ramon sa telepono. "Oh, natutulog na siya. Makalabas na ako ngayon. Sa lupngang kalahating oras sa ating bahay, namimiss kita rin." Nabuksan at nagsara ang pinto ng pasukan. Lumabas si Ramon, ibinuka ni Clara ang mga mata. Tahimik na sinubukang bumangon mula sa higaan, itinangkat ang balangkas, kininat ang mga kalamnan. Gumalaw ng kaunti ang mga ito. Hindi pa siya ganap na gumaling, ngunit tuwing araw ay bumubuti siya. Nagpasya si Clara na mag-ehersisyo tuwing gabi, mag-ehersisyo ng palihim habang wala si Ramon. "Gagaling ako, tiyak na gagaling." At tumingin si Clara sa labas ng bintana. Nakita si Ramon na lumayas sa sasakyan. "Maghihiganti ako, tiyak." Mula sa gabing iyon ay nagsimula ang laro ni Clara. Sa araw, perpektong pasyente na paralyzed at sa gabi, isang babae na nag-irehabilitas ng mag-isa, walang nakaalam. Walang nakaalam na natututo, na muling mahlakat si Clara. Unti-unti. Patuloy na lumalabas si Ramon tuwing gabi at patuloy na nagpapanggap na natutulog si Clara, isang perpektong laro. Lumipas ang isa pang 6 na buwan, unti-unting gumagaling ang mapaa ni Clara tuwing gabi. Kapag lumabas si Ramon, bumabangon si Clara mula sa higaan at tahimik na lumalakad sa silid. Sa una, mahirap pa ring gumawa kahit isang hakbang. Nanginginig ang mga paa. Hindi siya makapanatiling balanse, nakakahawak sa pader, dahan-dahang gumagalaw. Isang hakbang, 2 hakbang, bumabagsak ang pawis. Nanginginig ang buong katawan, ngunit naktiis siya. Kaunti pa, pagkatapos ngang 1 buwan, kaya na niyang maglakad mula sa higaan hanggang sa banyo. Pagkatapos ngang 2, malaya na siyang makapaglakad sa buong silid. Pagkatapos ngang 3, makakarating na siya sa sala. Ngunit sa araw, nananatili siyang nakaupo sa wheelchair. Isang perpektong laro. Wala si Ramon na nakakaalam. Hindi siya ganap na nakakaalam na lumalakad si Clara sa gabi. Isang araw, pumunta si Clara sa ospital para sa routine check-up. Itinulak ni Ramon ang kanyang wheelchair. Ngayon ang pagsusuri, tatagal ng 1 oras. Pupunta na ako para kumuha ng kape. Iniwan ni Ramon si Clara sa tabi ng examination room at umalis. Sinamahan ng nurse si Clara sa silid. Sinuri ng doktor ang kanyang mapaa. Ang sensitivity ay kapansin-pansing bumuti. "O," sagot ni Clara ng mahina, "igalaw ang mga daliring paa." Iginalaw ni Clara ang madaliri. Lahat ng 10 daliri ay gumagalaw. Nagulat ang doktor. Sa ganitong pag-unlad, malapit na siyang makapaglakad. Talaga, o. Kung patuloy sa rehabilitasyon, sa tingin ko sa loob ng 6 na buwan ay makakapaglakad ka na. Ngumiti ang doktor. "Ibalita ang magandang balita sa iyong asawa." Tumango si Clara, ngunit sa kanyang sarili ay nag-isip, hindi siya dapat malaman. Pagkatapos ng pagsusuri, lumabas si Clara mula sa examination room. Wala pa si Ramon, nakaupo sa upuan para maghintay. Sa dulong koridor ay narinig ang boses ni Ramon. Nakikipag-usap siya sa telepono. "Oh, nandito na ako sa ospital ngayon." Nagbantay ang itainga si Clara. Nasa pagsusuri si Clara, magtatapos na agad. Ang giboses ni Ramon ay hitado. Pagod na ako sa sitwasyong ito sa pagdadala inihi wheelchair na ito tuwing araw. Pinihil ni Clara ang pahinga. "Hanggang kailan pa ito magtatagal?" Bumulong si Ramon. Sinabi ng doktor na hindi na siya makakapaglakad kailanman. "Ibig sabihin, ganito na ang buhay ko sa buong buhay." Lumubog ang puso ni Clara. "Marichel, mahirap din ito para sa akin." Marichel, ganon ang pangalan ng babaeng iyon. Kung hindi pa dahil kay Clara, kasal na sana tayo agad. Nagyugyog ng gakamao ni Clara, sumandal ang mga kuko sa mga palad. "Ano ang magagawa ko? Kung hihilingin kong diborsyo,
Malaki ang sustentasyong babayaran ko sa kanya. Bumaba ang boses ni Ramon. May lupa pa si Clara sa kanyang pangalan. Nagkakahalaga ito ngang 10 milyong piso. Nakdilat ang nga mata ni Clara. Iyon ay lupang ipinagbilin sa kanyang magulang. Natanggap niya ito bago ang kasal. Sa sandaling may pangalan na ang lupaing iyon sa aking pangalan. Pagkatapos, natigil si Ramon. Pagkatapos narinig ang isang bababing boses. Maliwanag na nasa speaker mode. Pagkatapos ay hindi na ako kailangan ni Clara, sabi ni Ramon, maaari kong abandonahin siya sa gubat o naging mas mababa ang boses ni Ramon, naramdam ni Clara na parang paralyzed siya. Abandonahin sa gubat. Sira ka na ba? Paano kung mahuli ka? Sabi ngang babae. Hindi nila ako mahuhuli. Paralyzed siya. Kung iwan ko siya sa gubat, hindi siya makalabas ng mag-isa, walang makakaalam. Ipapaliwanag nila ito bilang pagpapakamatay. Tumawa si Ramon, isang malamig na tawa. Ang mahalaga ay may pangalan ang lupa sa akin. Pagkatapos ay ipapatupad ko agad ang plano. Kailan? Marahil sa susunod na buwan. Talaga, pagod na ako sa lahat ng ito. Sa pag-aalaga kay Clara. Nanginginig si Clara. Nanginginig ang buong katawan. Sa galit o sa takot, hindi niya alam. Ang mataong ito, gustong patayin nila ako. Palapit ang mga hakbang ni Ramon. Mabilis na ibinaba ni Clara ang ulo at nakpanggap na natutulog. Clara, niyugyok ni Ramon ang wheelchair. Natutulog ka ba? Nakpanggap na gumising si Clara. Pagod ako. Tapos na ang mapagsusuri tapos na. Ano ang sinabing doktor? Tanong ni Ramon nang walang partikular na interes. Sinabi niya na hindi masyadong maganda ang kalagayan, nagsinungaling si Clara. Hindi ka pa rin makakapaglakad. Bahagyang tumangkat ang sulok ng labi ni Ramon. Isang sandali lamang, ngunit nakita ito ni Clara. Nakita ang kagalakan sa kanyang mukha. Sayang naman. Huwag kang mag-alala. Alagang-alaga kita sa buong buhay. Pinalo ni Ramon ang kanyang balikat ng may malamig na kamay. Umuwi na tayo. Itinulak ni Ramon ang wheelchair. Nakaupo si Clara, nakatingin sa harapan. Sa mukha niya ay may malungkot na pagpapahayag, ngunit sa loob ay kumukulong ang galit. Abandonahin ako sa gubat. Patayin ako. Kunin ang aking lupa at patayin ako. Para sa 10 milyong piso. Nakmatigas ang ngipin ni Clara. Nakarating sa bahay. Inihiga ni Ramon si Clara. Magpahinga ka, magluluto akong hapunan. Salamat. Ipinukpok ni Clara ang mata. Pumunta si Ramon sa kusina. Ibinuka ni Clara ang mga mata at tiningnan ang kisame. Ano ang gagawin ko? Ano ang dapat kong gawin? Magulo sa kanyang utak, tumakas. Ngunit saan? Iulat sa pulis, ngunit wala akong ebidensya. Nag-isip si Clara, nag-isip ng matagal at dumating sa isang konklusyon. Kailangan niyang lumihang ebidensya. Malinaw na ebidensya. Kailangan kong i-record ang sandali na aabandona niya ako. Sa gayon lamang maaari kong wakasan ang lahat ng ito, ng tuluyan. Nagsimulang bumuong plano si Clara. Mula sa sumunod na araw, nagsimula ang mga paghahanda ni Clara. Nag-order ng voice recorder sa internet. Isang maliit na recorder na maring itago sa ilalim ng damit. Bumili ng GPS tracker. Balak niyang palihim na i-attach ito sa sasakyan ni Ramon at nakahanap ng abogado. Gumawa ng appointment para sa konsultasyon. Nagsalita ng mahina sa telepono. Hindi ka ba nasa panganib? Ayos lang. Ipinaliwanag ni Clara ang sitwasyon sa abogado. Binigyan siya abogado NG Payo. Ang pag-record ay napakaalaga. Ay record ang pag-usap kung saan malinaw niyang ipinahayag ang kanyang intensyong patayin ka. Sige. At sa sandaling iwan kaniya, agad na tumawag sa 9111. Ipadala sa akin ang mag-GPS coordinates at ang file ng recording. Ipinaliwanag ng abogado ang lahat ng detalyado. Nag-take ng note si Clara. Lumipas ang 2 linggo. Tuwing gabi nag-ehersisyo si Clara na maglakat,
Ngayon ay halos normal na siyang makapaglakat kahit maari na siyang tumakbo. Ngunit sa araw, nananatili siyang nakaupo sa wheelchair. Sa harap ni Ramon, hindi siya kailanman naglalakat. Isang gabi, nagdala si Ramon ng mga dokumento. Clara, pirmahan mo dito. Ano ito? Mga dokumento ng real estate. Kailangan para sa pamamahala ng iyong lupa. Kinuha ni Clara ang mga dokumento. Ito ay isang special power of attorney para sa lupa. Isang dokumento para sa paglipat ng pagmamay-ari ng lupa mula kay Clara patungo kay Ramon. Sa wakas ay nagsisimula na ito. Nanginginig ang makamay ni Clara, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pirmahan mo dito. Sige, dito at dito, itinuro ni Ramon. Kinuha ni Clara ang ballpen. Halos pirmahan na, ngunit huminto siya. Bakit sa iyong pangalan? Mas maginhawa para sa pamamahala at mas simple sa mga buwis. Nagsisinunggaling si Ramon. Nagsisinunggaling ng napaka-natural. Magtiwala ka sa akin. Ayusin ko ito ng mayos. Tiningnan ni Clara si Ramon. Ngumiti siya ng may malambot na mukha, ngunit kilala na ni Clara ang diablo na naktado sa likuran ng maskang iyon. Sige, nilagdaan ni Clara, maingat na isinulat ang kanyang pangalan. Kinuha ni Ramon ang mga dokumento. Salamat, ako na ang bahala sa lahat. Ma'am, inilagay ni Ramon ang mga dokumento sa kanyang bag. Nasisiyahan siya. Si Clara, habang tinitingnan siya, ngumiti sa kalooban. Perpekto, ngayon ang susunod na hakbang. Naging hadlang na ako, kaya ngayon ay maghahanda ka ng iabandon ako. Humiga si Clara. Pinawi ni Ramon ang ilaw. Magandang gabi. O magandang gabi. Pumunta si Ramon sa sala, tumawag sa telepono. Nagbantayng tainga si Clara. Marichel, ako ito. Mayroon na akong dokumento. Bukas ay pupunta ako sa Registry of Deeds at makukumpleto na ang paglipat. At pagkatapos ay alam mo. Natawa si Ramon ng mababa. Sa susunod na katapusan linggo ay imumungkahi ko sa kanya na pumunta sa gubat. Sasabihin ko pumunta tayo. Tatanggapin niya. At pagkatapos ay tatapusin ko na ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Clara ang kumot. Sa susunod na katapusan ng linggo, kung gayon, nanginginig ang makamay, ngunit sa mga labi ay lumabas ang ngiti. Mabuti, ibibigay ko sa iyo ang perpektong ebidensya. Ang sandali na abandona mo ako. Sa iyong boses, sa iyong mga kilos, lilikha ako ng perpektong ebidensya. Ipinukpo ni Clara ang mamata. Itinakda na ang araw X, susunod na Sabado. Hinihintay ni Clara ang araw na iyon. Hinihintay ang araw ng paghihiganti. Sumunod na umaga, lumabas si Ramon ng maaga. Pupunta ako sa Registry of Deeds. Sige, sagot ni Clara, nakahiga sa higaan. Naksara ang pinto. Naghintay si Clara ng isa pang 5 minuto. Marahil ay nakalimutan ni Ramon ang isang bagay at babalik siya. Tumingin sa labas ng bintana. Tiyak na umalis na ang sasakyan ni Ramon. Agad bumangon si Clara. Bumangon mula sa wheelchair at tumayo. Pumunta sa sala. Binuksan ang ref. May natirang pagkain mula sa hapunan ni Ramon kagabi. Kinuha ni Clara at kinain ang maito. Kumain ng nakatayo. Malaya na gumagalaw. Naglalakad hindi lamang sa gabi. Naglalakad din kapag wala si Ramon, ngunit hindi siya dapat malaman nito. Kinuha ni Clara ang telepono, tinawagan ang abogado. Hello, ako si Clara Reyes. Oh, Binibining Reyes. Ano ang nangyari? Ang aking asawa ay ipinangalan na sa kanya ang aking lupa. Nanahimik sandali ang abogado. Pumirma ka ba? Oh, sadya, para lumikhang ebidensya, mapanganib iyon. Kung may panggalan na sa kanya, maaring hindi na maibalik ang pagmamayari. Ayos lang, mayroon akong plano, sabi ni Clara ng kalmado. Sa susunod na Sabado ay bala nga aking asawa na iwan ako sa isang gubat. Tiyak ka ba? Oh, kahapon ay narinig ko ang kanyang pag-usap. Kung gayon, sa araw na iyon, siguraduhing magawa ang pag-record at agad na tumawag sa pulis. Sige, pagkapagsabit, huminga ng malalim si Clara. Isang linggo pa lamang. Natapos ni Clara ang pagkain ng natirang pagkain, uminom ng tubig at nahugas ng pinggan.
Hindi siya dapat mag-iwan ng bakas. Tiningnan ang relo. Alas 10 ng umaga, hindi bababa sa 2 oras bago makabalik si Ramon. Sa panahong iyon, nag-ehersisyo si Clara. Sa sala, gumawang 100 squats, 30 push-ups. Kailangan niyang panatilihing nasa mabuting kalagayan ang katawan. Para mabuhay sa gubat, kailangan niyang lakas. Mula sa araw na iyon ay nagsimula ang tunay na laro ni Clara. Sa alas 7 ay bumalik si Ramon. Nakaupo na si Clara sa wheelchair, nanonood ng telebisyon. Nakauwi na ako. Siguradong nagugutom ka, magluluto ako ng hapunan. Pumunta si Ramon sa kusina, nahanda ang pancit, inilagay sa plato at inilagay sa harap ni Clara. Kumain, salamat. Kinuha ni Clara ang tinidor, sadyang pinagalaw-galaw ang mga kamay, sinubukang kunin ang pancit, ngunit pinahulog. Bumaksak ang sabaw, nanumanan ang damit. Sinabi ko na sa iyo, kumain ng may ingat. Nagalit si Ramon. Muli pang damit na lalabhan, kay gulo, pasensya. Ibinaba ni Clara ang ulo. Sa kalooban, tumatawa siya, laro ito. Lahat ng ito ay laro. Si Ramon, na humihinga ng malalim, umupo sa sofa at nagsimulang tumingin sa telepono. Kumain si Clara ng pancit, dahan-dahan. Sa sulok ng mata ay tinitingnan si Ramon, ngumiti siya. Nagtatipe siya sa isang tao, marahil ay kay Marigel. Sa loob ng 1 linggo, ang ngiting iyon ay mawawala. Sumunod na araw, lumabas si Ramon sa umaga, pupunta sa trabaho. Naksara ang pinto. Agad bumangon si Clara, binuksan ang ref. May mga itlog. Naganda si Clara ng tortilla at kinain niya ito. Pinainit ang kanin sa microwave at kinain din. Nabusok siya. Maingat na hinugas ang mapinggan, walang naiwan na bakas at nag-ehersisyo. Naglakad pasulong at pabalik sa sala ng 100 beses, 100 squats, 50 push-ups. Bumabaksak ang pawis. Naliho siya mag-isa, nahilamos ng may mainit na tubig. Kahit na bumalik si Ramon, hindi ito magiging problema. Sa araw, hindi niya siya hinahilamos. Kaya ko, nang mag-isa, nagbihis, muli na umupo sa wheelchair, binuksan ang television at naghintay. Sa alas 9 ay bumalik si Ramon, amoy alak at pabangong pangbabay. Kumain ka na ba, Clara? Nagsinungaling siya. Hindi. Nakalimutan ko. Hindi ipinakita ni Ramon ang kahit anong pagsisisi. Binuksan ang ref, kinuha ang gatas, inilagay sa harap ni Clara. Eto, uminom ka nito. Ganito na lang. Kung hindi ka gutom, hindi mo na kailangang uminom nito. Humiga si Ramon sa sofa, kinuha ni Clara ang gatas, nagpanggap na uminom. Sa kalooban, tumatawa siya. Ngayon, kumain akong tortilla at kanin. Hindi mo alam na naghahandang pakain ako para sa aking sarili. Lumipas ang 4 na araw, 2 araw pa bago magsabado, naging mas walang hiya si Ramon. Sa umaga ay ganap na itinigil ang paglilimos kay Clara. Ngayon ay abala ako, gawin mo kung kaya mo. Ngunit hindi ko kaya mag-isa. Kung gayon, magtiis ka na lang ng 1 araw, umalis si Ramon. Si Clara, natiyak na lumabas na siya, ganap na tumayo, pumunta sa banyo, nahilamos siya mag-isa, naligo, nahilamos ang buhok, nahilamos ang ngipin, nahilamos ang mukha, nagsuot, malinis na damit, binuksan ang ref, kinuha ang handa ng pagkain na binili ni Ramon at kinain ito. Naisip ni Ramon na nagugat ako buong araw at hindi naliligo. Napakatanga niya. Sa gabi, nang bumalik si Ramon, dumaan sa tabi ni Clara. Amoy. Sadyang nagpakita si Clara ng malungkot na pagpapahayag. Gusto kong maligo, ngunit pagod na ako. Ililigos kita bukas. Pumunta si Ramon sa kanyang silid. Nag-isa si Clara sa sala. Nagpanggap na umiyak. Ngunit sa kalooban ay tumatawa siya. Laro ito. Lahat na ito ay laro. Ngayon naligo ako at kumain. 2 araw pa lamang. 2 araw na laro. Lumipas ang 2 araw. Narito na ang Sabado. Hindi na halos umuwi si Ramon sa bahay.
umuwi ng huli sa gabi, matutulog at lalabas ng maaga sa umaga. Hindi siya nagbibigay ng pagkain kay Clara, ngunit hindi ito interesante sa kanya. Kapag wala si Ramon, kumakain siyang anumang nasa ref, naghahanda ng sopas, nagluluto ng pasta, kumakain ng prutas, kumakain ng kaunting ang lahat na binibili ni Ramon para hindi niya ito mapansin. Hindi alam ni Ramon, ganap na hindi alam na tahimik na naghahanda ng pagkain si Clara para sa kanyang sarili. Tuwing gabi, habang tinitignan siya, sinasabi, payat ka na, kakaunti ang kinakain ko. Patuloy na naganap si Clara, tumutango. Oh, mahirap ang lahat para sa akin, magtiis ka pa kaunti, mayos din ang lahat. Sinasabi ito ni Ramon ng may ngiti. Alam ni Clara kung ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon. Ang mayos din ang lahat ay nangangahulugang mamamatay ka, ngumiti rin si Clara. Oh, salamat. Tuwing gabi nag-ehersisyo si Clara, pinapanatili ang katawan sa mabuting kondisyon. Squats, push-ups, pagtakbo, tumakbo siya nang nakatayo sa kanyang silid sa loob ng 30 minuto, nagpapawis siya, ngunit nagtiis siya. 2 araw, 2 araw pa lang, 1 araw bago. Biyernes, gabi, bumalik si Ramon, mas masaya siya kaysa karaniwan. Clara, oh, bukas ay maglalakad tayo. Sa wakas, pinalong puso ni Clara ng malakas, ngunit itinago niya ito. Maglalakad. O, maliwanag daw ang panahon. Lumabas tayo sa labas ng lungsod sa isang gubat. Sige. Bahagyang ngumiti si Clara. Ngumiti rin si Ramon. Matagal na tayong hindi lumalabas. Siguradong pagod ka nang nakakulong sa bahay. O, salamat. Bukas ng maaga. Aalis na tayo. Sige. Pumunta si Ramon sa kanyang silid, tumawag sa telepono, nagbantaing tainga si Clara. Marichel, ako ito. Bukas, sa wakas, nang maaga ay dadalhin ko na siya. Sa sandaling matapos, agad kitang tatawagan, magiging malaya na tayo. Masayang tumawa si Ramon, nagyugyog ng gakamao ni Clara, sumandal ang makuko sa mga palad. Bukas kung gayon, tahimik na bumangon si Clara, binuksan ang isang drawer, kinuha ang recorder, maliit, maring itago sa ilalim ng damit. Sinuri ang baterya, ganap na nakacharge. Kinuha ang GPS tracker, lahat ay handa. Nahanda si Clara ng bag, isang maliit na sling bag, nilagyan ng telepono, recorder, isang ekstrang baterya. Inihanda ang damit, handa nang i-attach ang recorder ng adhesive tape sa loob ng damit pang ilalim. Lahat ng paghahanda ay natapos na. Humiga si Clara, hindi siya makatulog. Sa pag-isip ng susunod na araw, malakas na sumasigasig ang puso. Natakot siya, ngunit kasabay nito, hinihintay niya ito. Sa wakas ay maari na akong tapusin ang lahat na ito. Si Clara, habang nakatingin sa kisame, bumubulong, Ramon, bukas ay pagsisisihan mo ito. Hindi kita patatawarin kailanman. Ipinukpok ang mga mata, sinubukang matulog, para mangolektang lakas para sa susunod na araw. Sumalif ang araw ng Sabado sa umaga. Maagang nagising si Clara. Nagising din si Ramon. Handa ka na ba? Oo, inilagay ni Ramon si Clara sa wheelchair. Hindi pa siya nahilamos, nadamitan na lamang. Naligo na si Clara kagabi, naka-attach na ang recorder ng adhesive tape sa loob ng damit pang ilalim. Handa na ang bag. Tayo na. Itinulak ni Ramon ang wheelchair patungo sa labasan, sumakay ng elevator sa ground floor. Sa paradahan ay naroroon ang sasakyan, isang itim na sedan. Inilagay ni Ramon si Clara sa upuan ng pasahero, tiningkop ang wheelchair at inilagay sa trunk. Pinagana ang makina. Umalis ang sasakyan. Nakatingin si Clara sa labas ng bintana. Lumalabas na sila sa Maynila, sumakay sa NLEX patungo sa lalawigan, sa direksyon ng Baguio. Pupunta sila sa isang gubat. Sinuri ni Clara ang bag. Gumagana ang recorder. Perpekto. Patuloy ang pag-record. Binuksan ni Ramon ang radyo.
Tumaktok ang musika, lumipas ang isang oras, patuloy silang pumapasok sa gubat, pumapayat ang kalsada, kakaunti na ang masasakyan, makalipas pa, sa harap at likuran ay wala ng isa, lumiko si Ramon sa isang dirt road, nagumpog ang sasakyan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Clara. May lugar na may magandang tanawin, doon tayo pumunta. Sumagot si Ramon ng may ngiti, ngunit malamig na ngiti ito. Alam ni Clara, alam niyang sa lalong madaling panahon ay matatapos na ang lahat. Patuloy na pumasok ang sasakyan sa gubat. Nagiging mas siksik ang nga puno, wala nang makitang tao. Pagkatapos ng 10 minuto pa, huminto si Ramon sa gitnang gubat. Nakarating na tayo. Bumaba si Ramon, binuksan ang trunk, kinuha ang wheelchair, binuksan ang pintuan ng pasahero. Bumaba. Inilagay si Clara sa wheelchair at itinulak sa kaibuturan ng gubat kung saan walang landas. Umuha ang wheelchair. Maririnig lamang ang kaluskos ng mga nahulog na dahon. Humihip ang malamig na hangin, ang hangin ng Nobyembre. Patuloy itong itinulak ni Ramon. Pagkatapos ng humigit kumulang 5 minuto, huminto siya, tumingin sa paligid. Sa tingin ko, dito na mabuti. Itinangkad ni Clara ang ulo at tumingin sa paligid. Mga puno na lamang, mga puno sa lahat ng dako, walang tao, hindi makita ang kalsada. Naglabas si Ramon ng sigarilyo, sinindigan, humitit ng malalim at inilabas ang usok. Ngunit, tanong ni Clara ng may nanginginig na boses. Paganap ito, nasaan tayo? Hindi sumagot si Ramon, patuloy na humihit. Malakas na sumasigasig ang puso ni Clara. Sinuri ang recorder. Gumagana pa rin ito, perpekto, nagsisimula na. Humitit ng malalim si Ramon sa sigarilyo. Sa paglalabas niya usok, tumingin sa paligid. Maga puno na lamang, walang tao. Clara, nagsimula si Ramon. Malamig ang boses. Paumanhin. Pinigil ni Clara ang pahinga. Inirecord ng recorder ang lahat. Ang recorder na naka-attach ng adhesive tape sa loob ng kanyang damit pangilalim ay gumagana. Para saan? Tanong ni Clara ng may nanginginig na boses. Paganap ito. Isang perpektong paganap. Tapos na ang iyong kapalaran, sabi ni Ramon. Tumakbo ang isang kirot sa katawan ni Clara. Sa wakas ay sinabi niya ito. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Clara, humihikbi. Iniwan ni Ramon ang wheelchair at lumapit sa kanya. Lumuhod siya sa harapan niya. Nagita ang kanilang mga mata. Ang pag-aalaga sa isang paralyzed na asawa, napakabigat nito. Sa boses ni Ramon ay may pagkasuklam. Nagyugyok ang makamao ni Clara, ngunit sa mukha ay nagpakita ng pangamba. Ramon, kaya ngayon ay tinatapos ko na ang lahat ng ito. Punto. Tumayo si Ramon at humitit muli. Aabandona mo ba ako dito? Nanginginig ang boses ni Clara. Tunay na pagyanig iyon. Nanginginig sa galit. Hindi kita aabandona. Pinawi ni Ramon ang sigarilyo sa lupa, tinapakan at iniwan doon. Nahulog ang itim na tip malapit sa wheelchair. Nakita ngang Clara ang itim na tip. Isa pang ebidensya. Ibinabalik kita sa kalikasan. Nakita ni Clara ang itim na tip, Nobyembre na ngayon. Sa gabi, bababa ang temperatura sa ibaba ang 0, sabi ni Ramon, habang nakatingin sa paligid. Gaano katagal matatagalan ng isang paralyzed na tao? Sa mga salitang iyon, nanginig si Clara mula ulo hanggang paa. Nanginginig siya sa galit, ngunit sa mukha ay may pangamba. Ramon, pakiusap, sigaw ni Clara. Huwag mong gawin ito. Ako ang iyong asawa. Asawa, ngumisi si Ramon. Sa loob ng 3 taon, ikaw ay isang pabigat. Isang pabigat. Hindi na kita kailangan. Bakit? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Sumabok sa pagiyak si Clara. Tunay na mgaluhang galit. Mayroon akong Marichel. Bago pa man ang iyong aksidente, sabi ni Ramon. Nagmatigas ang ngipin ni Clara. Kaya naktis akong 3 taon. O para sa iyong lupang nakakahalagang 10 milyong piso,
Kahapon ay napangalan na ito sa akin, hindi na kita kailangan, hindi makapaniwala si Clara, hindi makapaniwala na ang lalaking ito ang naging asawa niya. Ramon, 7 taon tayong naging mag-asawa. Ano? Malamig na sagot ni Ramon. Ang pag-ibig. Matagal na itong natapos. Pakiusap, huwag mo akong iwanan dito. Patuloy na naganap si Clara, perpektong naganap siya. Tatawag ako sa pulis, huhulihin nila ka. Tatawag ka ba? Gumisi si Ramon. Paano? Paralyzed ka. Mula dito ay hindi ka makakalabas ng mag-isa. Tumingin si Ramon kay Clara mula sa itaas pababa. At wala kang telepono. Hindi ko pinayagan kang kumuha nito. Mahigpit na hinawakan ni Clara ang bag. Nasa loob ang telepono, ngunit hindi ito alam ni Ramon. Sa loob ng 2 o 3 araw, mamamatay ka. Mabibigo sa lamig o mamatay sa dehydration, sabi ni Ramon. Kapag nahanap nila ang katawan, ipapaliwanag nila ito bilang pagpapakamatay. Halimaw ka, sigaw ni Clara. Tiyak na pagsisisihan mo ito. Pagsisisihan? Natawa si Ramon. Hindi ako magsisisi. Malaya na ako ngayon. Lumiko si Ramon at umalis. Nagsimulang mawala sa mga puno. Ramon, Ramon, sigaw ni Clara. Bumalik ka, pakiusap. Hindi lumiko si Ramon. Patuloy siyang lumakad. Layo ng layo. Ganap na nawala. Ang boses lamang ni Clara ang umaalingaw sa gubat. Ramon. Lumipas ang 5 minuto. Ganap na katahimikan. Nagbantay ng tainga si Clara. Ganap na nawala ang mga hakbang ni Ramon. Sa malayo ay narinig ang tunog ng makina na nagpapalit. Lumakas ang tunog ng makina. Pagkatapos ay nagsimulang lumayo. Nawala ang tunog. Nahintay si Clara ngang 10 minuto pa. Marahil ay babalik si Ramon. Lumipas ang 10 minuto. Walang tunog. Ang hampas ngang hangin at awit ng mga ibon lamang. Tumingin si Clara sa paligid. Mga puno lamang, walang tao. Huminga ng malalim si Clara at tumawa. Tahimik na tumawa. Perpekto. Binuksan ni Clara ang bag. Kinuha ang telepono. I-activate ang GPS app. Sa screen ay lumabas ang posisyon ng sasakyan ni Ramon. Isang pulang tuldo na gumagalaw sa kalsada patungo sa Maynila. Umuwi siya. Marahil kay Mariel. Kinuha ni Clara ang recorder mula sa ilalim ng damit. Kumikislap ang pulang ilaw. Patuloy pa rin ang pag-record. Pinindot ang stop. Pagkatapos ay play. Narinig ang boses ni Ramon. Tapos na ang iyong kapalaran. 3 taon na akong nagtitiis. Pagod na ako sa sitwasyong ito. Nobyembre ng gayon. Sa gabi, bababa ang temperatura. Sa ibaba N0. Gaano katagal matatagalan N.G. isang paralyzed na tao. Ang lupang nakakahalaga ng 10 milyong piso. Kahapon ay napangalan na ito sa akin. Hindi na kita kailangan. Perpekto, nai-record ang lahat. Ang intensyong pumatay, ang pag-abandona sa isang taong hindi makakilos, ang panloloko sa real estate. Lahat ay naitala. Pinawi ni Clara ang recorder at inilagay sa bag. Hinawakan ang armrest ng wheelchair, dahan-dahang bumangon, tumayo sa magkabilang paa. Umabot ang mga binti, yumuko ang mga tuhod, gumagalaw ang mga bukong-bukong. Nakatayo si Clara, nakatayo ng normal. 6 na buwan, tiningnan ni Clara ang kanyang nga paa. Sa loob ng 6 na buwan ay itinago ko ang lahat ng ito. Gumalaw ng isang binti, gumawang isang hakbang, gumawang pangalawang hakbang, malaya siyang lumalakad. Paralysis. Ngumisi si Clara, kasinungalingan ito, lahat ng ito ay laro. Tiningnan ang wheelchair, ang parehong wheelchair na kinaupo niya sa loob ng 3 taon. Sinipa ni Clara ito, natumba ang wheelchair, hindi na kita kailangan. Kinolekta ni Clara ang itim na tip, kinuha ang isang plastic bag at inilagay doon. Ito ay ebidensya. Ang laway at DNA ni Ramon. Kinuha ang telepono, nagdial ng 911 at tumawag. Mga tono ng pagtawag. 1, 2, 3, 911. Paano ko kayo matutulungan? Sagot ng isang babaeng boses. Huminga ng malalim si Clara. Nais akong magulat.
malamig at matatag ang boses. Iniwan ako ngang aking asawa sa isang gubat. Iniulat ko ang isang tangkang pagpatay. Oh, nasaan ka ngayon? Nasugatan ka ba? Sa isang gubat sa Benguet sa Cordillera. Ipapadala ko sa inyo ang mga GPS coordinates sa pamamagitan ng mensahe. Kalmadong nagsalita si Clara. Ayos lang ako, hindi ako nasugatan. Sa isang gubat, nag-iisa ka? Magpapadala kami ng tulong. Hindi na kailangan ang tulong, sabi ni Clara. Kaya ko bumaba mag-isa. Ano, mag-isa? Sinabi mo na iniwan kanila. Naisip ng aking asawa na paralyzed ako, ngunit ayos naman ako, ipinaliwanag ni Clara. Gumaling na ako 6 na buwan na ang nakalipas. Itinago ko ito ng sadya. Nakaintindi. Sagot ng operator ng may nakalitong boses. Magpapadala kami ng pulis. Ibigay mo sa amin ang datos ng suspek. Ramon Santos, 42 taong gulang. Ibinigay ni Clara ang lahat ng datos ni Ramon. Tirahan, plakang sasakyan, lugar ng trabaho. Naka-attach akong GPS tracker sa sasakyan ng aking asawa. Maaari kayong subaybayan ang kanyang posisyon ng real-time. Nahanda ka pala. Sa loob ng 6 na buwan, sabi ni Clara ng kalmado, alam kong gusto akong patayin ng aking asawa, kaya naman nangolekta ako ng ebidensya. Gumawa ka rin ng recording. Nai-record ko ang lahat ng sinabi niya habang iniiwan niya ako. Nakaintindi. Aalis na agad ang pulis. Makipag-ugnayan sa iyong abogado. Inidikta ni Clara ang pangalan at numero ng abogado. Ipapaalam ko. Binibining Reyes. Kaya mo na bang bumaba mula sa bundok ngayon? Maglalakad ako. Mag-ingat. Kung may problema, tumawag ka kaagad. Sige, binibitawan ang telepono. Nagpadala si Clara ng mensahe na may GPS coordinates, ang kanyang posisyon at posisyon ng sasakyan ni Ramon, at nagsimulang bumaba sa landas ng gubat. Lumalakad gamit ang sarili niyang paa ng malaya. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, tunay na malaya siyang lumalakad sa gubat, tinatapakan ang manahulog na dahon, humihip ang malamig na hangin, ngunit nakakapresko. Tapos na, Ramon. Tapos na ang iyong buhay. Lumipas ang 30 minuto. Lumabas ang dirt road, ang lugar kung saan huminto ang sasakyan ni Ramon. Mayroon pa ring mamarka ng gulong. Kinuhang larawan ni Clara ang maito. Maito ay ebidensya. Patuloy na lumakat. Lumipas ang 1 pang oras. Lumabas ang asfaltong kalsada. May mga dumadaraang sasakyan. Itaas ang kamay ni Clara para humpiin ang isang taxi. Huminto ang isang taxi. Saan kita dadalhin? Tanong ng driver. Sa pinakamalapit na police station. Sige. Sumakay si Clara sa likurang upuan ng taxi. Tumingin sa labas ng bintana. Lumalayo ang gubat. Tiningnan ni Clara ang telepono. Sinuri ang posisyon ng sasakyan ni Ramon. Nasa Maynila na ito, malapit sa bahay. Marahil ay kasama si Marichel. Nagtatoas sila ng champagne. Tahimik na ngumisi si Clara. Maghintay ka, malapit na ang pulis. Patuloy na sumakay ang taxi. Pagkatapos ng 30 minuto, nakarating sila sa police station. Nagbayad si Clara at bumaba. Tumigil sa harap ng gusali. Huminga ng malalim. Sa wakas, nagsisimula na ang lahat. Itinulak ang pinto, pumasok. Nakita ang report desk. May nakaupo na pulis. Paano kita matutulungan? Ako si Clara Reyes, tumawag ako sa 900, sabi ni Clara ng kalmado, na parito para magulat laban sa aking asawa, si Ramon Santos, para sa tangkang pagpatay. Dumilat ang mga matang pulis. Sandali, tatawagin ko ang isang investigador. Mabilis na nagdial ang pulis na isang numero. Saglit, lumabas ang 2 investigador. Isang lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang at isang babaeng humigit kumulang 30 taong gulang. Binibining Reyes, ako si Investigador Pablo Ocampo. Iniabot ng lalaki ang kamay niya. Hinawakan ito ni Clara. Magandang araw. Pumunta na tayo sa interrogation room. Sinundan ni Clara ang mga investigador. Isang maliit na silid.
Isang mesa at ilang upuan. Naupo si Clara. Naupo ang investigador sa kabila. Ikuwento sa amin ang lahat ng detalyado, sabi ni Pablo Ocampo. Nagsimulang ikuwento ni Clara ng kalmado ang aksidente na nangyari 3 taon na ang nakalipas, ang diagnosis paralysis, ang paggaling 6 na buwan na ang nakalipas, kung paano niya natuklasan ang plano ni Ramon, ang 6 na buwang paghahanda at ang insidente ng umaga sa gubat. Ikuwento ang lahat. Nakikinig ang mga investigador ng may pagkamangha. Kaya 6 na buwan ay kaya kang maglakad, ngunit nagpanggap ka? O, dahil alam kong gusto akong patayin ng aking asawa. Naglabas si Clara ng recorder at inilagay sa mesa. Nai-record ko ang lahat. Lahat ng sinabi niya habang iniwan niya ako. Pakinggan ninyo. Kinuha ni Pablo Ocampo ang recorder at pinindot ang play. Narinig ang boses ni Ramon. Tapos na ang iyong kapalaran. Ang lupang nakakahalaga ng 10 milyong piso. Kahapon ay napangalan na ito sa akin. Hindi na kita kailangan. Nobyembre na ngayon. Sa gabi, bababa ang temperatura sa ibaba ng 0. Gaano katagal matatagalan ng isang paralyzed na tao? Naging matigas ang mga muka ng mga investigador. Natapos ang recording. Ito ay isang malinaw na tangkang pagpatay. Sabi ni Pablo Ocampo, mayroon din akong GPS tracker. Ipinakita ni Clara ang telepono. Naka-attach ko ito sa sasakyan ng aking asawa. Dapat ay nasa bahay na siya ngayon. Tiningnan ng investigador ang telepono. Ang pulang tuldok ay nakatigil sa address sa Maynila. Agad naming iaarestao siya. Kinuha ni Pablo Ocampo ang radyo. Sentral, dito si investigador Ocampo. Humihiling NG, agarang pag-aresto, NG, suspect na si Ramon Santos, 42 taong gulang. Akusasyon, tangkang pagpatay, pag-abando ng taong hindi kayang mag-alaga sa sarili. Address, inidikta ni Clara ang address. Pilaka, ipinagpatuloy ne investigador ang lahat ne impormasyon. Alis na kami agad ang tugon mula sa radyo. Tumingin ang investigador kay Clara. Sa loob ng 30 minuto, iaarestaw nila siya. Salamat. Bahagyang ngumiti si Clara. Parang natapos na ang lahat. Hindi pa natapos. Nagsisimula pa lamang ang lahat. Nagsisimula pa lamang ang tunay na paghihiganti. Lumipas ang 30 minuto. Nakaupo si Clara sa opisina, naghihintay, uminom ngang isang tasa ng tsaa, mainit na tsaa, dinala itong babaeng investigador. Mahirap siguro, uminom ka ng dahan-dahan, salamat. Iniinom ni Clara ang tsaa at nakatingin sa labas ng bintana. Ang araw ay nasa tuktok, 1:00 ng hapon. Ano ang ginagawa ni Ramon ngayon? Nagtatago kasama si Marigel, nagdiriwang sa pag-abandona niya kay Clara. Sa sandaling iyon mula sa radyo ay narinig ang isang boses. Investigador Ocampo, dito ang sentral. Kinuha ni Pablo Ocampo ang radyo. Nakikinig. Ang suspek na si Ramon Santos ay naaresto. Tumaas ang masulokng labi ni Clara. Kasama niya ay isang babae, si Marichel Cruz, 34 taong gulang. Parehong nasa kustodiya. Magaling, hinihiling ko na dalhin sila sa aming police station. Natanggap, darating kami sa loob ng 1 oras. Nanahimik ang radyo, tumingin ang investigador kay Clara. Naaresto siya. Sa loob NG 1 oras, nandito na sila. Kasama rin ang babaeng kasama niya. Si Marichel Cruz, tumango si Clara. Sa wakas ay makikita ko ang kanyang mukha. Gusto mo ba silang makita? Ang iyong asawa at ang babaeng iyon, tanong ng investigador. Gusto ko. Mabuti, kapag dumating sila, abisuhan kita. Uminom muli si Clarang isang higop ng saa, nanginginig ang mga kamay niya. Kinakabahan siya, ngunit kasabay nito ay hinihintay niya ito. Gusto niyang makita ang mukha ni Ramon, makita ang kanyang pagpapahayag kapag natuklasan niyang ang asawa na inabandona niya sa gubat ay naparito mag-isa sa pulis. Lumipas ang 1 oras, 2:00 ng hapon, nabuksan ang pinto ng opisina.
pumasok si Pablo Ocampo, Binibining Reyes, dumating na ang mga suspek, nasaan sila ngayon sa mga holding cell. Bine-verify namin ang pagkakakilanlan, sabi ngang investigador. Gusto mo ba silang makita? O, tumayo si Clara, sinundan ang investigador sa koridor. Sa dulong koridor ay mayroon mga cell. May makikitang bakal na rehas. Sa harap ay may dalawang tao. Si Ramon at si Marichel. Huminto si Clara. Tinitignan sila mula sa isang distansiyang 20 metro. Nakasagot si Ramon sa kamao. Si Marichel rin. Sinisuri ngang isang pulis ang madokumento ni Ramon. Maputi ang mukha ni Ramon. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Clara, maaari ba akong lumapit? Ang tawag sa kanya ni Pablo Ocampo. O maaari, dahan-dahang lumakat si Clara gamit ang kanyang sariling nga paa. Nakikipag-usap sa pulis si Ramon, hindi nakita si Clara. Nakatungo rin si Marichel. Palapit ng palapit si Clara. 10 metro, 5, 3. Tumigil siya sa tapat ni Ramon. Ramon, tinawag niya siya sa pangalan, malamig at matatag ang boses. Itinangkat ni Ramon ang ulo. Nakita si Clara. Dumilat ang kanyang mamata. Nabuka ang bibig. Naging puti ang mukha. Clara, tinitingnan siya ni Ramon, hindi makapaniwala sa kanyang mata. Paano ka nakarito? Naglalakad ka. Si Clara, na tinitingnan siya ng diretso sa mga mata, ay nagsabi, "Kamit ang sarili kong makapa." Nawala ang lahat ng dugo sa mukha ni Ramon. Ano? Nagugulat ka? Ngumisi si Clara. Nagugulat na naglalakad ako? Ang aking paralisis ay kasinungalingan, sabi ni Clara. Gumaling ako 6 na buwan na ang nakalipas. Itinago ko ito ng sadya. Umurong si Ramon. Bumulundok ang likuran sa pader. Bakit mo ginawa ito? Dahil alam kung gusto mo akong patayin, sabi ni Clara ng kalmado. 6 na buwan na ang nakalipas sa koridor ng ospital, narinig ko ang iyong pag-usap. Ang iyong pag-usap kay Marichel. Nakpihit ang mukha ni Ramon. Iwan siya sa gubat, sa sandaling may pangalan ko sa akin ang lupa. Ikaw ang nagsabi niyon. Hindi ba? Kaya naman nahanda ako sa loob ng 6 na buwan, sabi ni Clara. Recorder, GPS, abogado, kahit isang investigador. Inihanda ko ang lahat. Lumuhod si Ramon sa lupa, sa mga tuhod. Mayroon akong lahat ng ebidensya, lahat ng sinabi mo habang iniwan mo ako. Nai-record, tinitignan siya ni Clara mula sa itaas pababa. At ang tungkol sa lupang 10 milyong piso at kung gaano katagal matatagalan ng isang paralyzed na tao, Clara, sabi ni Ramon ng may nanginginig na boses. Pasensya, patawarin mo ako. Patawarin kita, ngumisi si Clara. Ngayon ay patawarin mo ako na ang sasabihin. Hindi ako sa sarili ko, sira na ang ulo ko. 3 taon ay hindi ka sa sarili mo, umaangat ang boses ni Clara. Sa loob ng 3 taon ay nagpanggap kang nag-aalaga sa akin, nagnangangaliwa kay Marichel, ninakaw ang aking lupa at nakplano ng aking pagpatay. At ito ang tawag mo sa hindi sa sarili mo, Clara, pakiusap. Ngayon ay walang silbi ang pagsusuma mo. Lumiko si Clara mula kay Ramon at tiningnan si Marichel. Si Marichel na nakatungo, nanginginig. Marichel. Tinawag siya ni Clara sa pangalan, itinangkat ni Marichel ang ulo. Isang batang babae, humigit kumulang 30 taong gulang. Magandang mukha, ngunit basa ngayon sa mga luha. Nakikita tayo sa unang pagkakataon, malamig na sabi ni Clara, kahit na nakita ko kayong 2-3 taon na ang nakalipas sa isang stoplight. Habang nakahalikan kayo, hindi sumagot si Marichel, nanginginig lamang. Masaya bang mangaliwa sa isang may asawang lalaki? Pasensya, sabi ni Marichel ng mababa. Pasensya po, pakiusap. Pasensya na lamang, humakbang pasulong si Clara. Kunin ang aking asawa, planuhin ang aking pagpatay at para doon ay pasensya na lamang. Ako, hindi ko alam na tunay na gusto ni Ramon na patayin ka. Sinungaling, sabi ni Clara. Alam mo ang lahat. Kapag tumawag si Ramon, nandun ka.
Narinig mo nang sabihin niyang iwanan niya ako sa gubat. Ibinaba ni Marichel ang ulo. Totoo ba iyon? Oh, sagot ni Marichel ng mababa. Dapat mong pinigilan siya. Sabihin na hindi dapat gawin ang ganyang bagay. Nanginginig ang boses ni Clara. Ngunit pumayak ka. Sinabi mo na dapat niyang mabilis na tapusin ang lahat. Pasensya, pasensya po, pakiusap. Nagsimulang umiyak si Marichel, ngunit hindi nakaramdam ng awa si Clara. Huwag kang umiyak, nakakasuya ka sa akin. Lumiko si Clara mula kay Marichel, tumingin kay Pablo Ocampo. Investigador, maaari ba silang pareho itong kasuhan? Tama. Bilang mga kasabwat, sagot ng investigador. Nandun ba ang boses ni Maricel sa recording? Nakikipag-usap sila ng speaker mode. Nai-record ko siya. Kung gayon, walang problema. Kasusuhan namin silang dalawa. Tumango si Clara. Mula sa likuran, sumigaw si Ramon. Clara, pakiusap, patawarin mo ako kahit isang beses. Hindi lumiko si Clara. 7 taon tayong naging mag-asawa. Wala ba itong kahulugan? Wala itong kahulugan, malamig na sagot ni Clara. Nang iwan mo ako sa gubat, natapos na ang ating kasal. Clara, huwag na kang tumawag sa akin ng ganun pang pangalan. Lumakad si Clara sa koridor. Mula sa likuran ay dumarating ang mga sigaw ni Ramon. Clara, Clara, ngunit hindi huminto si Clara. Patuloy siyang lumakad matatag gamit ang sarili niyang paa. Bumalik sa opisina, umupo sa upuan. Nanginginig ang buong katawan, kumawala ang tensyon, bumagsak ang mga luha. Ngunit hindi siya mga luhang kalungkutan, maluhang ginhawa. Sa wakas ay natapos na, hindi pa natapos. Mayroon pang kaso sa korte. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay nakaraos na. Ang ebidensya ay perpekto. Ang recording, ang GPS, ang itim na tip, lahat ay nandun, hindi maaring itanggi ni Ramon. Pumasok si Pablo Ocampo. Binibining Reyes, ayos ka ba? Ayos lang ako. Pinunasan ni Clara ang mga luha. Ano ang mangyayari ngayon? Bukas ay ipapasa ang kaso sa Department of Justice. Ipinaliwanag ng investigador. Aakusahan sila ng tangkang pagpatay, pag-abando ng taong hindi makakakilos, at pandaraya. Anong parusa ang kinakaharap nila? Minimum 7 taon, maximum 15 taon, sabi ngang investigador. Ang ebidensya ay napakalaki, kaya walang probasyong ilalapat. Tumango si Clara. At ang lupang napangalan niya sa sarili niya, aanulahin ang kontrata dahil sa pandaraya, sagot ng investigador, babalik ito sa iyong pangalan. Salamat, wala sa anuman. Ikaw ang naging mahusay. Tumingin ang investigador kay Clara. Kahanga-hanga ka. Nahanda ng ganon sa loob ng 6 na buwan. Gusto ko sanang mabuhay. Ngumiti si Clara ng mahina. Ayaw kong mamatay. Tama ang ginawa mo, sabi ngang investigador. Ngayon ay umuwi ka. Magpahinga. Bukas ay bumalik para sa deklarasyon. Sige. Tumayo si Clara, kinuha ang bag, lumabas sa police station. Sa labas ay araw pa. 3:00 ng hapon, mainit ang araw, kahit na Nobyembre, maganda ang panahon. Tumingin si Clara sa langit, isang asul na langit, walang ulap, malinis. Tapos na, bulong ni Clara, tunay na tapos na. Muli na namang bumaksak ang mga luha. Sa pagkakataong ito, mga luhang kagalakan. Umiyak at tumatawa si Clara. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, tunay siyang tumatawa. Malaya na siya. Malaya mula kay Ramon. Malaya mula sa wheelchair. Malaya mula sa kasinungalingan. Lumalakad si Clara sa kalsada. Gamit ang kanyang sariling manapaa. Matatag, dumadaan ang manataw. Walang nakakapansin sa kanya. Walang nakakaalam na nanatili siyang nakaupo sa wheelchair sa loob ng 3 taon. At okay lang iyon. Gusto ni Clara na maging isang normal na tao. Sumakay ng taxi. Sa Maynila, pakiusap. Umalis ang taxi. Nakatingin si Clara sa labas ng bintana. Naiwan ang bengwet sa likuran. Umuwi na siya sa Maynila. Umuwi sa bahay. Hindi. Ang bahay na iyon ay hindi na ang kanyang bahay.
ito ay ang bahay ni Ramon. Kailangan ni Clara na magsimula mula sa umpisa. Humanap ng bagong apartment, bagong trabaho, magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi siya natakot. Magagawa ni Clara ito. Nagtiis siya sa 6 na buwang pagganap. Ngayon ay mabubuhay siya bilang tunay na siya mismo. Patuloy na sumasakay ang taksi sa NLEX. Palapit ng palapit ang Maynila. Kinuha ni Clara ang telepono. Tinawagan ang abogado. Hello, ako si Clara Reyes. Binibining Reyes, hinihintay kita. Ayos ka ba? Oo, natapos na lahat. Tinawagan nila ako mula sa pulis. Natanggap ko ang file ng recording, sabi ng abogado. Perpekto ito. Sa tulong nito, mananalo tayo sa kaso ng 100%. Salamat. Maaari ka bang pumunta sa opisina bukas? Kailangan naming maghanda ng mga dokumento. O, pupunta ako. Pagkapagsabit, tumingin muli si Clara sa labas ng bintana. Makikita ang Maynila. Ang magusali ang Matao, isang buhay na lungsod. Mabubuhay rin si Clara ngayon, tunay na mabubuhay. Sa alas 7, bumaba si Clara mula sa taxi. Sa harap ng bahay na tinitirhan niya sa loob ng 3 taon, tiningnan ang gusali. Isang 12 palapag na gusali. Siya at si Ramon ay nakatira sa 7 palapag. Nakita ng security guard si Clara. O Binibining Reyes, magandang gabi. Bumati si Clara. Bakit naglalakad ka na? Tanong ng security guard nang nagugulat. Gumaling na ako, maikling sagot ni Clara. Ang Ginoong Santos. Ngayon ay dumating ang pulis. Inaresto nila siya. Malapit na itong ilabas sa balita. Dumilat ang mga mata ng security guard. Ano? Naaresto? Oo. Ang mandetalye ay sasabihin ko sa ibang pagkakataon. Hindi nagbigay ng paliwanag si Clara. Pumasok sa elevator, pinindot ang 7 palapag, umakyat ang elevator. Ding, 7 palapag, nabuksan ang pinto. Lumabas si Clara sa koridor, tumigil sa harap ng pinto ng unit 701, kinuha ang susi mula sa bag. Ang susing dala-dala niya sa loob ng 3 taon. Hindi alam ni Ramon na may dalang susi si Clara. Naisip niya na dahil nasa wheelchair siya, hindi siya makakalis ng mag-isa, inilagay ni Clara ang susi sa lock, lumiko. Click. Nabuksan ang pinto. Tahimik na itinulak at pumasok. Sa pasukan ay ang mga sapatos lamang ni Ramon. Nahubat si Clara ng sapatos at pumasok. Pumasok sa sala, nakaon ang ila. Sa sofa ay may boteng champagne, kalahating ubos. Sa mesa, 2 baso. Sa isa, may bakas ng lipstick, kaya naktinom dito kasama si Marijal. Tiningnan ni Clara ang bote, mahal na champagne. Inumin ito ni Ramon sa mga espesyal na okasyon. Binili niya ito para ipagdiwang ang pag-abandona sa akin. Kinuha ni Clara ang bote, dinela sa kusina at ibinuhos sa lababo. Pumaksak ang champagne sa lababo. Binuhos niya ang lahat. Itinapon ang walang lamang bote sa basurahan. Ding, nabali ang bote. Ang nabaso rin, isa-isa, itinapon sa lababo. Ding, ding, lahat ay nabali. Tiningnan ang sala. Ang bahay na tinahanan niya sa loob ng 3 taon, ngunit ngayon ay estranyo na para sa kanya. Pumunta sa silid tulugan, binuksan ang pinto, malikot na kama, ang kumot ay nasa sahig. Nagusot ng gaunan. Dito, siya at si Marichel. Naramdaman ni Clara ang pagduduwal sa pagtingin sa silid, ngunit pinigilan niya ang sarili. Binuksan ang aparador. Nakasabit ang madamit ni Ramon. Nandun din ang madamit ni Clara. Mga damit 3 taon na ang nakalipas. Binuksan ang isang drawer. May mga dokumentong nandun. Sinimulang tingnan ni Clara. Nandun ang special power of attorney para sa lupa. Ang dokumento ng paglipat ng pagmamay-ari mula kay Clara kay Ramon. Ito ay manulan. Malapit na, mayroon din na passbook sa panggalan ni Ramon. Tiningnan ang balanse. 80,000 piso. Ninakaw din niya ito. Inilagay ni Clara ang passbook sa bag. Ito ay ebidensya. Patuloy na hinahanahin ang drawer. Nakahanap ng isa pang passbook sa panggalan ni Marijal Cruz.
Bakit mayroon si Ramon ngang passbook ni Marichel? Binuksan niya ito, 50,000 piso. Tiningnan ang madeposito mula kay Ramon Santos. Tuwing buwan ay pumupunta ang 2,000 piso. Kaya pinapalaki ni Ramon si Marichel sa pera. Inilagay rin ni Clara ang passbook na iyon sa bag. Isa pang ebidensya, mayroon ding malarawan. Sina Ramon at Marichel nang makasama, kinuha sa paglalakbay, Boracay, El Nido, Siargao, maraming lugar. Si Clara, habang tinitingnan ang malarawan, nagmatigas ang ngipin. Habang nakakulong ako sa bahay sa wheelchair, naglalakbay sila. Ang malarawan rin, lahat inilagay sa bag. Mga ebidensya ang mga ito. Bumalik sa sala, umupo sa sofa, tumingin sa paligid. Ang bahay na tinahanan niya sa loob ng 3 taon, ngunit ngayon ay nag-iisa si Clara, wala si Ramon, walang sinuman, katahimikan, kapayapaan. Humiga si Clara sa sofa, tiningnan ang kisame. Bumaksak ang mga luha, ngunit hindi sila maluha ng kalungkutan, mga luha ng ginhawa. Tapos na, tunay na tapos na. Umiyak at tumatawa si Clara. Parang sa unang pagkakataon sa 3 taon ay tunay siyang malaya. Tumunog ang telepono, si Pablo Ocampo. Sumagot siya. Elo. Binibining Reyes, ako si Investigador Ocampo. Investigador. Si Ramon Santos at Maricel Cruz ay nasa kustodiya, sabi NG Investigador. Bukas ay papasa ang kaso sa Department of Justice. Salamat, ngunit nais kong ipaalam sa inyo ang isa pang bagay. Ano? Ang manasamsam na bagay mula sa bahay ni Maricel Cruz, ipinaliwanag ng investigador. Nasamsam namin ang mga record ng wire transfer ni Ramon, ang sulat-sulatan, mga recording ng pag-usap. Mayroon na kaming lahat. Kaya ang ebidensya ng pagiging kasabwat ay hindi matutumbasan. Makakaroon din si Maricel ng hindi bababa sa 5 taon, bumulong si Clara ng ginhawa. Maraming salamat. Magpahinga ka. Binibitawan ang telepono. Muli na namang tiningnan ni Clara ang kisame na aresto sina Ramon at Marichel. Makasalungat ang mga damdamin. Mahal niya ang lalaking iyon sa loob ng 7 taon, ngunit gusto niyang patayin siya. Kinasusuklaman niya siya, ngunit sabay na malungkot din siya. Bakit naging ganito? Kailan nakamali ang lahat? Ipinukpok ni Clara ang mata. Pagod siya, masyadong mahaba ang araw. Sa umaga ay inabandona siya sa gubat. Pagkatapos ay nasa police station siya. Nakita sina Ramon at Marichel, umuwi sa bahay. Lahat ay parang panaginip, ngunit ito ay katotohanan. Natulog si Clara sa sofa. Isang malalim na pagtulog, walang bangungot. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, mahinahon siyang natulog. Sumunod na umaga, tumalab ang sikat ng araw sa bintana. Nagmulat si Clara ng mata, natulog siya sa sofa, masakit ang lig. Umupo siya, tumingin sa relo. 8:00 ng umaga. Sinuri ang telepono, isang mensahe mula sa abogado. Binibining Reyes, pumunta sa opisina 10:00. Inihanda ko na ang mga dokumento. Sumagot si Clara. Sige, naligo siya. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, mag-isa. Nang malaya, ang mainit na tubig ay dumadaloy sa kanyang katawan. Maganda ang pakiramdam. Nagbihis siya, bahagyang nagmukha. Tumingin sa salamin, nakita ang kanyang mukha. Payat sa loob ng 3 taon, ngunit kumikislap ang mga mata. Buhay na muli ako. Lumabas ng bahay, sumakay ng elevator sa ground floor, dumaan sa lobby at lumabas sa kalye. Mainit ang araw, kahit na Nobyembre, maganda ang panahon. Lumalakad si Clara sa kalye, matatak sa kanyang mapa. Dumadaan ang matao, walang nakakatingin sa kanya. Isang normal na tao siya at nagustuhan ito ni Clara. Sumakay ngang taxi at pumunta sa opisina ng abogado. Pagkatapos ng 30 minuto ay nakarating siya, pumasok sa gusali, sumakay ngang elevator sa ika-5 palapag. Nakita ang sign na Ocampo Law Firm, binuksan ang pinto at pumasok. Magandang umaga, bating sekretarya. Ako si Clara Reyes. Para sa abogado.
Hinihintay ka niya. Tuloy ka. Pumasok si Clara. Nakita ang opisina ng abogado. Kumatok. Tuloy narinig ang isang boses. Binuksan ni Clara ang pinto at pumasok. Sa likuran ng mesa ay nakaupo ang isang abogado na humigit kumulang 50 taong gulang. Binibining Reyes, nakarating ka na. Upo ka. Magandang umaga. Abogado, umupo si Clara. Inayos NG, abogado An, Emega, dokumento. Sinuri ko ang lahat ng ebidensya. Lahat ay perpekto, sabi nga abogado. Hahatulan sina Ramon Santos at Marichel Cruz. Anong parusa? Si Ramon ay magtatanggap ng hindi bababa sa 10 taon. Tangkang pagpatay. Pag-abandonang taong hindi makakakilos, pandaraya. Lahat ay mapapatunayan, ipinaliwanag na abogado. Si Marichel ay magtatanggap ng hindi bababa sa 5 taon bilang kasabwat, tumango si Clara. At ang pagmamay-ari ng lupa, aanulahin ang kontrata. Mapakia, sa loob ng 1 linggo ay babalik na ito sa iyong pangalan. Salamat, trabaho ko ito, ngumiti ang abogado. Binibining Reyes, kahanga-hanga ka, na naghanda ng ganun. Gusto ko sanang mabuhay, bahagyang ngumiti si Clara. Kailan magsisimula ang kaso? Humigit kumulang 1 buwan, sagot nga abogado. Una, kailangan naming maghanda para sa pagtatanong ng mga saksi. Tutulungan kita. Sige, at tingnan mo dito, iniabot ng abogado ang isang dokumento. Ito ang listahan ng nga nasamsam na bagay mula sa bahay ni Marichel Cruz. Tiningnan ni Clara ang dokumento. Mga resibo ng wire transfer ni Ramon, mga pahayag ng credit card, mga larawan ng paglalakbay, sulat-sulatan, lahat ay nakalista. Sapat ito para mapatunayan ang pagiging kasabwat. Sabi ng abogado, hindi rin maaring itanggi ni Marichel. Inilapak ni Clara ang dokumento. Salamat, kung hindi sa inyo, hindi ko ito nagagawa. Hindi, ikaw ang naging mahusay. Lumabas si Clara sa opisina. Lumabas sa kalye at tumingin sa langit. Asul na langit. Ngayon ay tunay na natapos na lahat. Ang kaso sa korte pa lamang ang natitira. Nagsimulang lumakat si Clara. Isang bagong simula, isang bagong buhay. Isang libreng buhay gamit ang kanyang sariling mapaa. Lumalakad si Clara at ngumingiti, nakatingin lamang sa harapan. Iniwanan ang nakalipas sa likuran, nakatingin lamang sa hinaharap. Lumipas ang 1 buwan, nalalapit na ang araw ng kaso sa korte. Madalas na pumupunta si Clara sa opisina ng abogado, naghahanda para sa pagtatanong, sinasanay ang masagot sa mga posibleng tanong. Kung tatanungin ni Ramon kung bakit mo itinago ang iyong pagaling, tanong ng abogado. Dahil alam kong gusto akong patayin ng aking asawa, itinago ko ito para makalipas ng ebidensya. Kalmadong sagot ni Clara. Mabuti, sagutin ng ganon, tumango ang abogado. Sa loob na korte, huwag kang malunod sa emosyon. Nang kalmado, sabihin lamang ang mga katotohanan. Sige, perpekto ang paghahanda. Ang file ng recording, ang datos ng GPS, ang itim na tip, ang pahayag ng account, ang larawan, lahat ng ebidensya ay nakolekta na. Nagtanggal ng mga abogado sina Ramon at Marichel, ngunit walang silbi iyon. Masyadong malinaw ang ebidensya. 1 araw bago ang kaso sa korte, si Clara ay nasa bahay, nakatingin sa labas ng bintana. Bukas, sa korte, muli niyang makikita si Ramon. Kinakabahan siya, ngunit hindi siya natakot, nakaraos na siya sa pinakamasama. Walang mas nakakatakot pa kaysa sa pag-abandona sa isang gubat. Tumunog ang telepono. Hindi kilalang numero. Sumagot si Clara. Elo. Binibining Reyes. Isang lalaking boses. Hindi pamilyar. O, ako iyon. Sino ka? Mula ako sa abogado ni Ramon Santos. Nakunot ang nuni Clara. Ano ang gusto mo? Ayaw mo bang isaalang-alang ang isang plea deal? Plea deal? Handang magbayad ng kabayaran si Ginoong Santos, sabing lalaki, 10 milyong piso. Kung tatanggapin mo ang plea deal, babayaran namin ang 10 milyon. Ngumisi si Clara. Walang plea deal. Maaring pumunta sa 20 milyon. Hindi ito usapin ng pera, malamig na sagot ni Clara.
Gusto niya akong patayin. Naisip ba niyang maayos ito ng pera? Binibining Reyes, ang kaso sa korte ay magiging mahirap para sa iyo. Bumaba ang boses ng lalaki. Ang iyong nakalipas ay magiging pampublikong kaalaman kasama ang mga nakapapahiyang sandali. Nagbabanta ka ba sa akin? Hindi ito banta, ito ay payo. Hindi kailangan ng iyong payo, sabi ni Clara. Makita tayo sa korte at huwag mo na akong tawagan muli. Binibitawan ang telepono. Bumulong si Clara, nagsisimula na ang matangkang pressure. Nagsulat ng mensahe sa kanyang abogado. Tinawagan ako mula sa panik ni Ramon. Nagalok ng plea deal. Tinanggihan ko. Agad dumating ang sagot. Tama ang ginawa mo. Kung tumawa muli, agad ipaalam sa akin. Mas mabuti kung ire-record ang makapag-usap. Sige. Inilagay ni Clara ang telepono, pumunta sa higaan, sinubukang matulog bago ang susunod na araw. Sumunod na umaga. Ang araw ngang kaso sa korte, magang nagising si Clara. Naligo, nagsuot ng suit. Isang itim na suit, tumingin sa salamin, isang seryosong hitsura. Ngayon, hindi ako dapat sumuko. Kailangan akong manatiling kalmado hanggang sa katapusan. Pumunta sa korte. Ang Regional Trial Court ng Maynila. Isang malaking gusali. Pumasok si Clara. Sa lobby ay maraming tao. Hinihintay na siyang abogado. Binibining Reyes, nakarating ka na. Abogado. Anda ka na ba? Mabuti. Sabihin lamang ang katotohanan. Sumakay ng elevator sa ikatlong palapag, courtroom 3, tumigil sa harap ng pinto, huminga ng malalim si Clara, itinulak ang pinto at pumasok ang courtroom. Sa mga upuan ng publiko ay may mga tao, may ilang mga mamahayag. Kaya magsusulat sila tungkol dito. Umupo si Clara sa upuan ng reklamo, umupo ang abogado sa tabi, tiningnan ang upuan ng akusado, nandun si Ramon, sa damit ng bilanggo. Payat ang mukha. Sa loob ng isang buwan ay lubhang pumayat siya. Tumingin din si Ramon kay Clara. Nakita ang kanilang nga mata. Ibinaba ni Ramon ang ulo. Nakaupo rin si Marichel sa upuan ng akusado. Sa damit ng bilanggo. Maputing mukha. Namamagang-maga ang mamata. Maaliwanag na umiyak siya. Hindi nakatingin si Marichel kay Clara. Nakatungo. Tumayo po ang hukuman. Sabi ngang isang opisyal. Lahat ay tumayo, pumasok ang hukom, isang babaeng humigit kumulang 50 taong gulang. Maaari nang maupo, lahat ay umupo. Inaayos na hukom ang mga dokumento. Binubuksan ang kaso BLJ. 2024,1523 laban kina Ramon Santos at Marichel Cruz para sa tangkang pagpatay at iba pang krimen. Binubuksan na ang sesyon, tumingin ang hukom kay Ramon. Akusado na si Ramon Santos. Tumayo, si Ramon. Nagpapakita ka bang pagkakasala? Tanong ng hukom. Nanahimik sandali si Ramon. Bumubulong ang kanyang abogado sa kanya ng isang bagay. Bahagyang nagkasala, sabi ni Ramon ng mababa. Aling bahagi ang tinatanggap at alin ang tinatanggihan. Tunay na dinala ko siya sa gubat. Ngunit hindi ko sinasadyang patayin siya, sabi ng abogado ni Ramon. Gusto ko lamang siyang takutin. Hindi makapaniwala si Clara. Paano niya magagawang maksinungaling ng ganon? Tumingin ang hukom sa abogado ni Clara. Reklamo, ibigay ang inyong mga ebidensya. Tumayo ang abogado ni Clara. Una, ihaharap namin ang audio recording. Sa loob ng courtroom ay tumunog ang recording. Narinig ang boses ni Ramon. Tapos na ang iyong kapalaran. 3 taon na akong naktitis. Pagod na ako sa sitwasyong gito. Nobyembre ng gayon. Sa gabi, bababa ang temperatura, sa ibaba N0. Gaano katagal, matatagalan, N1 paralyzed na tao. Ang lupang nakakahalagang 10 milyong piso. Kahapon ay napanggalan na ito sa akin. Hindi na kita kailangan. Nagbalot na katahimikan sa courtroom. Ibinaba ni Ramon ang ulo. Umiiyak si Marichel. Tumingin ang hukom kay Ramon. Akusado.
Ang boses ba niya ay ang narinig sa recording? Sagot ni Ramon ng mababa. Kaya ang intensyong pumatay ay hindi malinaw. Tanong ng hukom, hindi sumagot si Ramon. Tumayo ang abogado. Kagalang-galang na hukom, sinabi itong akusado sa isang sandaling galit. Sa isang sandaling galit ay iniwan ang asawa sa isang gubat, itinangkat ng hukom ang nakilay. Abogado ng depensa, ito ba ay tinatawag ninyong justifikasyon? Paumanhin, umupo ang abogado ni Ramon. Nagbatuloy ang kaso sa korte, nagbatutuo si Clara, tiningnan si Ramon. Hindi nakatingin si Ramon sa kanya, nakatungo. Saksi, ano ang naramdaman mo nang iwan kang akusado sa gubat? Tanong fiskal. Natakot ako, kalmadong sagot ni Clara. Ang lalaking mahal ko sa loob ng 7 taon ay gusto akong patayin. Paano hindi matatakot? Ngunit nahanda ka ng maaga, tama. Sa loob ng 6 na buwan, bakit hindi ka nagulat sa pulis? Wala akong ebidensya, sabi ni Clara. Narinig ko lamang ang pag-usap nga akusado sa koridor nga ospital, walang ebidensya, kaya nakpasya akong gumawang sarili ko. At ang paralysis ay kasinungalingan, sa loob ng 6 na buwan. Bago noon tunay ang paralysis, kalmadong ipinaliwanag ni Clara, mayroon ding medical na sertipiko. Pagkatapos na 2.5 taon, nagsimulang bumalik ang sensitivity at 6 na buwan na ang nakalipas ay ganap na akong gumaling. Bakit mo itinago ito? Dahil alam kong gusto akong patayin ng akusado, kailangan kong itago ito hanggang sa makalipas ng ebidensya, tumango ang fiskal. Saksi, naglaro kang isang napakahirap na papel sa loob ng 6 na buwan. Bakit mo ginawa ito? Gusto ko sanang mabuhay. Nanginig ang boses ni Clara. Ayaw kong mamatay, kaya sinubukan ko ang lahat para mabuhay. Sa loob ng courtroom ay narinig ang mga higbi. Ang hukom, habang tinitingnan si Clara, ay tumango. 3 oras na nagpatuloy ang kaso sa korte. Pagsusuri ng ebidensya, pagtatanong sa masaksi, pagtatanong sa mga akusado, lahat ay natapos na. Hinampas ng hukom ang palo. Para ngayon, katapusan ng sesyon. Ang susunod na sesyon ay sa loob ng 2 linggo. Natapos ang kaso sa korte. Tumayo ang mga tao. Tumayo rin si Clara. Gusto niyang lumabas ng courtroom, ngunit tinawag siya ni Ramon. Clara, huminto si Clara, hindi lumiko. Pasensya, patawarin mo ako, sigaw ni Ramon. Pakiusap, patawarin mo ako. Kahit isang beses, lumiko si Clara. Tiningnan si Ramon, umiyak siya. Walang kapatawaran, sabi ni Clara ng malamig. Nang iwan mo ako sa gubat, natapos na ang lahat. Lumabas ng courtroom. Sa koridor ay naghihintay ang mga mamahayag. Binibining Reyes, ilang salita. Paano mo nagawa ang pagganap sa loob ng 6 na buwan? Wala ka bang balak na patawarin ang iyong asawa? Tiningnan ni Clara ang mamamahayag. Nakatutok sa kanya ang mga mikropono. Isang bagay lamang ang sasabihin ko, nagsimula si Clara. Gusto ko lamang mabuhay. Sino man na nasa aking posisyon ay gagawang parehong bagay. Wala ka bang balak na mag-plea deal? Wala. Tutulungan ko ito hanggang sa katapusan. Iniwan ni Clara ang mamamahayag. Umalis. Sinundan siyang abogado. Naging magaling ka. Tama ang lahat ng ginawa mo. Salamat, lumabas ng korte, mataas na ang araw, tumingin si Clara sa langit, kalahati na ang narating, kaunti pa. Gabing iyon, sa bahay, nanunuot si Clara ng balita sa telebisyon, pinag-uusapan ang kaso sa korte, asawa ang nag-abandona ng paralyzed na asawa sa gubat. Ngayon ang unang pagdinig, sabi ng angka. Itinago ngang biktima ang kanyang pagaling sa loob ng 6 na buwan para makakolekta ng ebidensya. Nakpakita nga larawan ni Clara na lumalabas ng korte. Lumabas ang makomento ng real-time, hindi ka panipaniwala, 6 na buwan na pagganap. Ang asawa ay tunay na. Dapat ikulong ang ganoong tao habang buhay. Pinawi ni Clara ang telebisyon at tumingin sa labas ng bintana. Kumikislap ang lungsod sa mga ilaw, tumunog ang telepono. Ang abogado, hello, Binibining Reyes. Ako ang abogado. Abogado, nais kong ipaalam sa iyo ang isang bagay.
Seryoso ang boses ng abogado. Ang depensa ay naghahanda ng apelasyon. Apelasyon? Susubukan nilang bawasan ang parusa, ipinaliwanag ng abogado. At mari nilang subukan na maghukay sa iyong nakalipas. Sa aking nakalipas? Maghahanap sila ng mga kahinaan. Bumulong si Clara. Naintindihan ko. Magiging handa ako. Huwag kang mag-alala. Mapipigilan ko sila. Salamat. Pagkapagsabit, tumingin muli si Clara sa labas ng bintana. Naisip ko na natapos na, ngunit hindi pa pala. Ang pakikipaglaban, tila ay magpapatuloy. Ngunit handa si Clara. Naktis siya sa 6 na buwang pagganap. Maktitis din siya sa ito. Humiga si Clara, ipinukpok ang mga mata. Kaunti pa ang kailangang tiisin. Bukas ay kailangang lumaban muli. Ngunit hindi siya natakot. Nanalo na si Clara sa pinakamasamang labanan. Ang natitira ay ang makarating sa katapusan. Lumipas ang 2 linggo. Pangalawang pagdinig. Muli si Clara sa korte. Sa pagkakataong ito, agresibo ang abogado ni Ramon. Saksi, bago ang kasal sa akusado, mayroon ka bang relasyon sa ibang lalaki? Tanong NG abogado ni Ramon. Nakunotang ni Clara. Ano ang kaugnayan nito sa kaso? Sagutin, pakiusap, sabing hukom. Mayroong kalmadong sagot ni Clara. At bakit kayo naghiwalay? Magkaibang gugali. Ikaw ang humiling ng paghihiwalay. Naglabas ang abogado ni Ramon Nege isang dokumento. Ito ang testimonya ng lalaking ito, si Ricky Manalo. Nagsabi siya na naghiwalay kayo dahil sa pera. Agad tumayo ang abogado ni Clara. Kagalang-galang na hukom, nagpoprotesta. Anong kaugnayan ng personal na buhay ng biktima sa kasong ito? Tinanggihan, sabi ng hukom, abogado ng depensa, manatili sa mga katotohanan. Nagpatuloy ang abogado ni Ramon. Saksi, nakahanap ba kayo ng mayamang lalaki? Bana kayo ng mayamang lalaki? Hindi, kalmadong sagot ni Clara. Ang aking dating kasintahan ay nagdurusa sa sugal, kaya nagiwalay kami. Mayroon ka bang ebidensya? May medical na sertipiko ako. Ihaharap ng abogado ni Clara ang dokumento. Isang record ng paggamot para sa gambling addiction. Nalito ang abogado ni Ramon. Kaya pinakasalan mo ang akusado. Hindi para sa pera. Mahal ko siya, sabi ni Clara. Mahal ko siya sa loob ng 7 taon bago niya ako lokohin. Sa loob ng courtroom ay narinig ang isang bulong. Walang iba pang tanong ang abogado ni Ramon. Nagpatuturin si Marichel. Tanong ng fiskal. Akusadang si Marichel Cruz, kailan nagsimula ang relasyon mo kay Ramon Santos? 4 na taon na ang nakalipas, mahina na sagot ni Marichel. Bago pa man nagkaroon ng aksidente si Clara Reyes. 1 taon bago yon. Sa loob ng courtroom ay narinig ang isang bulong. Kaya, kahit alam mong may asawa si Ramon Santos, nagpatuloy ka sa relasyon sa kanya. Ibinaba ni Marichel ang ulo. Nang sinabi ni Ramon Santos sa iyo ang kanyang plano na iwan si Clara Reyes sa gubat, ano ang sinabi mo? Sinubukan kong pigilan siya. Ngunit sa recording, tila ay sumasang-ayon ka. Pinagpatakbo ng fiskal ang recording, narinig ang boses ni Marichel. Kailan mo ito gagawin? Marahil sa susunod na buwan. Talaga? Pagod na ako sa lahat na ito. Tumingin ang fiskal kay Marichel. Ito ba ang tawag mo sa pagtanggi? Hindi sumagot si Marichel. Nagsimulang umiyak. Pasensya po, pakiusap. Hinampas ng hukom ang palo. Akusado, kalmahan ka. Patuloy na umiyak si Marichel. Kagalang-galang na hukom, tunay na hindi ko alam na magtatapos ng ganoon. Huwag maganap ng dahilan, malamig na sabi ng hukom. Akusado, tinatanggap mo ba ang iyong pagkakasala bilang kasabwat? Tumango si Marichel. 4 na oras na nagpatuloy ang kaso sa korte. Sa katapusan, gumawa si Ramon ng kanyang huling pahayag. Kagalang-galang na hukom. At Clara, sabi ni Ramon nang may nanginginig na boses, patawarin mo ako, hindi ako sa sarili ko, patawarin mo ako.
Tiningnan ni Clara si Ramon, umiyak siya. 7 taon tayong naging masaya, alalahanin mo man lamang ang panahong iyon. Hindi sumagot si Clara, tinitignan lamang niya siya. Pakiusap, tanggapin ang plea deal. Gagawin ko ang anumang bagay. Hindi, sabi ni Clara ng malamig at matatag. Nang iwan mo ako sa gubat natapos na ang ating 7 taon. Ibinaba ni Ramon ang ulo. Sinabi ng hukom, ang hatol ay ilalabas sa loob ng 1 linggo, hinampas ang palo. Natapos ang kaso sa korte. Lumipas ang 1 linggo, ang araw ng hatol, muli si Clara sa korte, puno ang courtroom, maraming mamamahayag, pumasok ang hukom, tumayo po ang hukuman, lahat ay tumayo, umupo ang hukom, lahat ay umupo. Binuksan ng hukom ang folder ng hatol. Ilalabas ang hatol sa kaso ni Ramon Santos, sa loob ng courtroom ay nagbalot ng katahimikan. Ang akusadong si Ramon Santos na may intensyong patayin ang kanyang asawa na si Clara Reyes ay iniwan siya sa isang gubat. Nagsimulang basahin ang hukom. Ito ay isang malinaw na tangkang pakpatay at nagdulot sa biktima ng malalim na moral na pagdurusa. Ibinaba ni Ramon ang ulo. Bukod pa dito, mapanlin lang na kinuha ang lupa ng biktima na kumakatawan sa isang malubhang krimen sa ari-arian. Tumingin ang hukom kay Ramon. Ang akusado, sa loob ng 3 taon na nagpapanggap na nag-alaga sa paralyzed na asawa ay nagkaroon ng relasyon sa isang kasintahan. Hindi ipinakita ang pagsisisi at mataas ang panganib ng pag-ulit. Tiningnan ng hukom ang hatol, batay sa nakasaad, hinahatulang ang akusadong si Ramon Santos ng 12 taon ng pagkabilanggo. Sa loob ng courtroom ay narinig ang isang bulong, ibinaba ni Ramon ang ulo. Ilalabas ang gatol sa kaso ni Maricel Cruz. Tumingan ng hukom si Marichel. Ang akusadang si Marichel Cruz, kahit alam ang plano ni Ramon Santos, ay hindi lamang hindi niya pinigilan ito, ngunit hinikayat pa niya ito. Umiyak si Marichel. Hindi ito simpleng pagiging kasabwat, kundi pakikipagtulungan. Batay sa nakasaad, hinahatulang ang akusadang si Marichel Cruz ng 6 na taon ng pagkabilanggo. Hinampas ng hukom ang palo, ilabas na ang hatol, katapusan na ang sesyon. Inilabas na sina Ramon at Marichel na magwardya. Lumiko si Ramon, tumingin kay Clara. Ngunit hindi siya tiningnan ni Clara, inilabas si Ramon. Nawala sa koridor. Nakaupo si Clara sa kanyang lugar. Bumaksak ang mga luha. Ngunit hindi sila mga luhang kalungkutan, mga luhang ginhawa. Tapos na, tunay na tapos na, pinalo siyang abogado sa balikat, naging magaling ka, salamat. Tumayo si Clara. Lumabas na courtroom. Sa koridor ay naghihintay ang mga mamamahayag. Binibining Reyes, nasiyahan ka ba sa hatol? Sapat ba ang 12 taon? Sa iyong tingin, ano ang gusto mong sabihin sa iyong asawa? Tumingan ni Clara ang mamamahayag, nakatutok sa kanya ang kamera. Nasiyahan ako, sabi ni Clara, sa tingin ko ay nagawa na ang katarungan. At ano ang gusto mong sabihin sa iyong asawa? Wala, malamig na sagot ni Clara. Para sa akin, ang lalaking iyon ay wala na. Ala delibakini, iniwan ni Clara ang mga mamahayag, umalis. Sinundan siyang abogado, naging magaling ka. Tama ang lahat ng ginawa mo, salamat. Lumabas ng korte, mainit ang araw. Kahit na Disyembre, maganda ang panahon. Tumingin si Clara sa langit. Ngayon ay tunay na nagsisimula ang isang bagong buhay. Lumipas ang 1 buwan, nakahanap si Clara ng bagong apartment. Hindi isang studio unit, ngunit isang maliit na 2 silid na apartment, malinis. Lumipat siya. Mula sa bahay na tinahanan niya kasama si Ramon, wala siyang kinuha. Itinatapon ang lahat. Bumiling bagong kasangkapan, bagong higaan, bagong sofa, bagong mesa, lahat ay bago. Isang pakiramdam ngang ganap na pahinga mula sa nakalipas. Bumalik din sa kanya ang pagmamay-aring lupa. Ang lupa ay muli na kay Clara. Ibinenta niya ito sa halagang 10,100,000 piso. Mayroon na siyang pera,
Nagpasya si Clara na gamitin ang pera para maksimula ng bagong negosyo, muling buksan ang isang yoga studio. Ang negosyo na iniwan niya 3 taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, tiwala siya na magagawa niya ang lahat ng mas mahusay at mas malaki. Nagupa ng maliit na espasyo sa gitna ng lungsod, nagsimula ng pagbabago. Tuwing araw pumupunta sa construction, sinusuri ang lahat. Dito isang mas malaking salamin at ang ilaw dito. Lahat ay sinusuri ni Clara mag-isa. Pagkatapos ng isang buwan, handa na ang studio. Isang malinis at maliwanag na espasyo. Pinangalanan itong Clara Yoga Bagong Simula Studio, ang araw ng pagbubukas. Ang unang klase, 10 tao ang dumating. Magandang umaga, ako si Clara Reyes. Naktayo si Clara sa harap ng mga estudyante. Mula ngayon, gagawa tayo ng yoga ng makasama. Pumalakpak ang mga estudyante. Si Clara, nangumingiti, ay nagsimula ng klase. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, nagtuturo muli ng yoga. Naalala ng katawan, natural ang manggagalaw, magkontrate sa pahinga, sabi ni Clara. Huminga. Inulit ng mga estudyante, natapos ang klase. Lumapit ang mga estudyante, guro, kahanga-hanga. Babalik ako sa susunod na linggo. Binati ni Clara ang mga estudyante, nag-iisa sa studio. Tumingin sa salamin, nakita ang kanyang sarili, malusok na mukha, maliwanag. Ganap na naiba mula 3 taon na ang nakalipas. Buhay na muli ako, tunay na. Ngumiti si Clara, isang tapat na ngiti. Tumunog ang telepono. Ang abogado, hello, Binibining Reyes. Ako ang abogado. Abogado. Magandang balita. Masaya ang boses ang abogado. Ang si Ramon Santos ay nagbitiw sa apelasyon. Talaga? 12 taon panghuling hatol. Bumulong si Clara ang ginhawa at si Marichel. Parehong nagbitiw sa apelasyon. Salamat, ngayon ay tunay na natapos na lahat, sabing abogado. Nais kong palarin ka para sa iyong bagong simula. Salamat. Pagkapagsabit, tumingin si Clara sa labas ng bintana. Lumulubok na ang araw. Napakaanda ng paglubok na araw. Tapos na. Ganap na tapos na. Isinara ni Clara ang studio at lumabas. Lumalakad sa kalye gamit ang kanyang sariling mapaa ng malaya. Dumadaan ang maktaw. Manormal na tao. Isang normal na tao rin si Clara ngayon na may nakalipas, ngunit patungo sa hinaharap. Pumasok sa isang kape, nag-order ng kape, umupo malapit sa bintana at uminom, mainit. Kinuha ni Clara ang telepono, binuksan ang mga tala, sumulat ng listahan ng mga dapat gawin. 1. Advertisement para sa studio. 2. Humanap ng isa pang instruktor. 3. Bumuo ng bagong programa. Nagpaplanong hinaharap si Clara. Ang nakalipas ay tunay na natapos na. Titiknan lamang niya ang harapan. Pagkatapos ng kape, lumabas siya, pumunta sa bahay. May mga bituin sa langit. Isang langit na puno ng bituin. Lumalakad si Clara, nakatingin sa mga bituin. Ramon, walang awa. Ngayon, tunay na, paalam. Nakarating sa bahay. Binuksan ang pinto. Isang mainit na bahay, ang kanyang sariling bahay. Naligo, pumunta sa higaan, maaliwalas. Ipinukpok ang mata, natulog ng inaabangan ang susunod na araw. Walang bangungot. Isang mahinahong gabi. Nagsimula ang bagong buhay ni Clara. Nagsimula ang isang tunay na libreng buhay. 5 taon nang lumipas. Ang yoga studio ni Clara ay naging sikat sa Maynila. Mahigit 200 estudyante na, 5 instruktor, naging isang matagumpay na negosyante si Clara. Sumulat siya ang isang aklat, Pagbangon, ang kwento ni Clara Reyes. Ang aklat ay naging bestseller. Ang kwento ni Clara ay humipong ang maraming tao. Nagsimulang mag-imbitahan sa kanya para sa mga pakikipag-usap. Naglakbay si Clara sa buong bansa. Huwag sumuko, sabi ni Clara. Ang pinakamasamang sandaling aking buhay ay narating ko rin, ngunit hindi ako sumuko. Kaya niyo rin ito. Tiyak na kaya ninyong bangon. Pumalakpak ang mamanonod. Si Clara,
na ngumingiti ay yumuko. Nagdurusa si Ramon sa bilangguan. 7 taon pa ang natitirang panahon, si Marichel ay lalabas sa susunod na taon, ngunit hindi ito kawili-wili kay Clara. Para sa kanya, ang mataong iyon ay wala na. Nakatagpo si Clara ng isang bagong lalaki. Si Miguel, 39 taong gulang, isang doktor. Nakilala nila ang isa't isa-isang taon na ang nakalipas sa kanyang maklase, dahan-dahang naglapit. Ngayon ay isang pares na sila. Clara, pumunta tayo sa hapunan, tanong ni Miguel. Pumunta na tayo, lumalakad silang magkahawak kamay, masaya. Nagawa ni Clara ang muling pagmamahal, nalagpasan ang masugat ng nakalipas. Clara, masaya ka ba? Tanong ni Miguel. Oh, napakamasaya ko, sagot ni Clara. Ngumingiti, umupo sila malapit sa isang bintana, nakikita ang mailawng gabi sa lungsod. Napakaanda. Sa ating dalawa, naktuwas sila sa isang bagong simula, sa isang bagong simula. Ngumiti si Clara. Ito ang tunay na katapusan at ang tunay na simula. Maraming salamat sa pagsama sa atin hanggang sa katapusan ng kwentong ito. Nais ko kayong lahat na makaroon ng isang masayang araw at hanggang sa susunod na kwento. Ito ang magkwento ng Dandelion.